Sa loob ng 6 na linggo ng tag-init, halos isinantabi ni Wednesday ang lahat ng makamundong kasiyahan upang itutok ang kanyang sarili sa pagtuklas ng kanyang potensyal na psychic. Ang bawat tanong na sumisibol sa kanyang isip ay mabilis na nasasagot sa aklat ng mahika ng kanyang ninunong si Goody. Upang matukoy ang pagkakakilanlan ng taong maihilig na hubarin ang balat ng iba na parang pagbabalat ng orange. Lihim na humingi ng tulong si Wednesday kay Thing para sa isang mapangahas na misyon ang ilibing ang isang bagay sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa ebidensyang iyon, mabilis niyang natunton ang address ng salarin. Gayunpaman, sa kanyang pagpunta sa paliparan, hinarang siya sa security checkpoint. At doon, isang arsenal ng kanyang personal na mga sandata na maingat niyang itinago ay inilabas. Sa masusing pagsusuri, natuklasan din nila ang isang kamay sa kanyang bag. Ngunit, sa kabutihang palad, ang kanilang imahinasyon ay hindi sapat na malawak upang mapansin ang abnormalidad at inakala lamang na iyon ay isang kakaibang laruan. Sa kabaliktaran, ang kinumpiska ay ang sunscreen na nagpahilo kay Wednesday sa lohika ng sangkatauhan. Paghahanap sa bahay ng Skinner, tinanong siya ni Wednesday ng ilang walang kabuluhang tanong at agad na ginamit ang kanyang psychic na kakayahan. Ngunit bigla siyang nawala ng koneksyon sa gitna at nawala ng malay. Pagkagising, nakita ni Wednesday ang sarili na nakatali, nakaupo sa dulo ng mesa sa isang madilim na silid na puno ng nakakasuklam na mga manika. Pumasok siya at nagdala ng ibang uri ng mga kutsilyo at gunting sa harap niya, habang sinasabi na mayroon siyang espesyal na regalo na nais ibigay sa kanya. Siyempre, ang regalo ay may diwa ng souvenir para sa biktima, ngunit hindi rin papatalo si Wednesday dahil mayroon din siyang regalo na handa. Sa sandaling iyon, ang manika ay nagsimulang umikot ang ulo at tumalon papunta sa mukha ng lalaki. Pagkatapos, nagpatuloy ito sa paghataw ng nakamamatay na galaw papunta sa set ng tasa at tiapot, na nagdulot sa kanya ng sakit at pag-ungol, at pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagpalo hanggang sa siya ay bumagsak sa kinatatayuan. Pagkatapos ng mainit na interaksyon, napansin ni Thing na dumadaloy ang zero mula sa mata ni Wednesday. Ngunit mahigpit siyang pinagsabihan ng bata na huwag ipaalam sa kanyang ina ang kahit na isang salita. Ngayon, oras na upang simulan ang piging na inaasahan niya. Sa araw na iyon lamang, sabay-sabay na iniulat ng pahayagan na ang serye ng Skinner ay nahuli ng batas. Dumating ang ina ni Wednesday at nagdala ng isang anunsyo oras na para formal na umuwi ang pamilya sa paaralan ng Nevermore. Ang dating pinangyarihan ng maraming nakakatakot na insidente na may kinalaman kay Wednesday. Sa kanilang paglalakbay, buong pagmamalaki na ipinakita ng kanyang nakababatang kapatid na si Pugsley ang kanyang bagong superpower na may kakayahang magpadala ng kuryente matapos aksidenteng isaksak ang kanyang kamay sa outlet. Nakikita ang kanyang kapatid na ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan. Pinayuhan siya ni Wednesday na sanay na tamaan ang karatula sa susunod, mas kahanga-hanga iyon. Sa susunod na gate, direkta niyang itinuro ang parking sign sa harap at sinabi sa kanyang kapatid na subukang tamaan ang salitang stop sa pagkakataong ito. Kung hindi, maaari niyang buhayin ang ejector baton anumang oras. Sa takot, si Pugsley ay nagangalit at tumpak na tinamaan ang letrang O sa tamang-tama na milimetro na nagligtas sa kanyang buhay sa kotse ng kaunti pang sandali. Ngunit dahil sa tumpak na target na iyon, nagkaroon ng car crash, kaya ang kanilang pagbabalik sa Nevermore ay aksidenteng naging kapanapanabik. Sa isang bakanting lot hindi kalayuan, lihim na sinusubaybayan at kinukunan ng litrato ng isang amateur na photographer ang eksena ng dalawang taong nagpapalitan. Sa bawat pagpindot ng kamera, isang uwak ang lumilitaw sa tabi niya. Sa simula, iilan lamang, ngunit sa lalong madaling panahon, isang pulutong ng itim na uwak ang dumaragsa at napagtanto ng photographer na hindi maganda ang sitwasyon. Sa takot, pumasok siya sa kotse, umaasa na mapoprotektahan siya ng mga bintana. Ngunit hindi niya alam, mayroon ng isang gang ng mga uwak na nakaupo sa loob. Bago pa siya makaisip ng paraan upang makatakas, siya na ang naging susunod na biktima. Sa sandaling tumapak siya sa bakuran ng kanyang dating paaralan, naramdaman ni Wednesday na nagbalik ang lahat ng alaala ng nakaraang kaso. Sa kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito, kailangan niyang gawin na magpasakop ang paaralang ito sa kanya. Habang lihim na nagpaplano si Wednesday na manalo, si Pugsley ay nagsimulang mag-alala kung makakahanap ba siya ng makakasama sa lugar na ito na puno ng mga kakaibang tao. Hindi rin nakalimutan ng ina ng dalawa na bigyan si Wednesday ng misyon na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Isang paalala na hindi naman kailangan dahil matagal na siyang nag-iingat sa kanyang kapatid, sa isang paraan lamang na hindi inakala ng sinuman. Ang pagdating ni Wednesday sa pagkakataong ito ay parang isang nabubuhay na alamat na nagbalik sa pinagmulan. Nagtipon-tipon ang grupo ng mga mag-aaral upang magtanong ng autograph. Gayunpaman, ang siren na may maraming buhok na ito ay nag-hypnotize at nagdulot ng agarang pagkalansag ng puluto. Sinabi niya kay Wednesday na hindi na siya isang normal na mag-aaral, ngunit isa ng tunay na sikat na tao. Sa sandaling nakita ang pagdating ni Wednesday, ang bagong prinsipal na si Barry Dodd ay agad na lumapit at formal na nagpakilala. Ngunit nang marinig niya si Wednesday na magsalita, tinanggap niya ang kanyang pambungad na walang galang na pagbati na nagdulot sa kanya na aminin na ang kanyang reputasyon ay hindi pinalaki. Masayang inalok pa ni Principal Dodd si Wednesday na gawin siyang honor student. Ngunit para sa kanya, ang ideyang iyon ay parang inilabas siya upang sunugin sa plaza, kaya ang sagot, syempre, ay hindi kailanman. Pagdating sa lumang dorm room na dati niyang base, naisip ni Wednesday na kailangan niya sigurong maglagay ng bear trap. Ngunit nang itulak niya ang pinto, halos ilabas niya ang mabibigat na armas para walisin ang mga batang nagtitipon sa loob. Lumabas na ang lahat ay isang maingat na inihandang sorpresa na
na pinangunahan ni Enid kasama si Bianca at isang grupo ng masisigasig na tagasunod na nagdekorasyon ng silid para sa kanilang kaibigan. Nagbigay pa si Enid kay Wednesday ng eksklusibong regalo na binili sa Golden Gate Park, isang t-shirt na may tatak na by Goof. Gayunpaman, pinanatili ni Wednesday ang kanyang dating walang galang na estilo. Tinukso niya na ang epiko ay matagal nang naglaho at kung ito ay umiiral pa, sigurado na ikinagalit ito ng kanyang kapatid. Ang kasama sa regalo ay isang manika na kalahating laki ng tao. Ang layunin ni Enid sa taong ito ay malinaw makuha ang upuan ng kapitan ng cheerleading team at makapasok sa Miss It Club. Samantalang, gusto ni Wednesday na magsulat ng isang bagong libro at inilagay ang makapal na manuscript sa harap ni Enid. Nang sandaling iyon, may kumatok at agad na naisip ni Wednesday na may dumarating na abala. Ngunit sino ang mag-aakala na ito pala ay isang lalaking may gusto kay Enid na may dalang unicorn na stuffed toy para makipagbati. Para kay Wednesday, ang ganitong mga makukulay, masakit sa mata at emosyonal na bagay ay walang pinagkaiba sa visual torture. Buntong hininga si Enid at umamin na hindi niya sigurado kung may nararamdaman pa siya kay Ajax. Dahil tila mas gusto niya ang nakaraang bersyon ni Enid, samantalang malaki na ang pinagbago niya ngayon. Biglang bumukas ang pinto at isang palaso ang tumama sa isang nakuhang larawan ni Wednesday at idinikit ito sa dingding. May mensahe ito, maligayang pagbabalik, Wednesday, binabantayan pa rin kita. Sinubukan ni Wednesday na gamitin ang kanyang psychic na kakayahan sa larawan, ngunit walang bakas ng tao sa likod nito ang nakita. Kasabay nito, matapos ihatid ng kanyang ina sa bagong dormitory, mabilis na nakipagkaibigan si Pugsley sa isang bagong kaibigan na nagngangalang Igan. Ang bata ay may buhok na parang pugad ng uwak, ngunit mukhang napakabait. Masiglang tinanong ni Pugsley kung ano ang pakiramdam ng maatake ng uwak. Sinamantala ng kanyang ama ang pagkakataon na paalalahanan ang dalawang bata na maging matalik na kaibigan. Maging handa na kumilos para sa isa't-isa at agad na magbigay ng alibi kung kinakailangan. Hindi nag-aksaya ng oras si Egan at agad na ipinakita ang kanyang koleksyon ng mga oud na inaalagaan. Naglaway si Pugsley at naisip na perpekto ito para sa midnight snack. Nang sandaling iyon, bumisita si Ajax upang tanungin kung mayroon bang mga katanungan ang dalawang bagong kaibigan tungkol sa dorm. Kasabay nito, optimista siyang hinulaan na ang taong ito ay magiging isang masaya at di malilimutang panahon. Pagkabalik sa paaralan, masayang sinabi ng ina ni Wednesday na inanyayahan siya ng prinsipal na maging tagapangulo ng Gala Fundraising Council. Pumalit sa bakanting posisyon matapos na masangkot si Xavier sa kaso ng maling paghawak ng tao at napilitang umalis sa pondo. Sa pagkarinig nito, nagtatakang nagtanong si Wednesday kung babalik ba ang taong iyon. At agad niyang natanggap ang sagot na si Xavier ay lumipat na upang mag-aral sa isang akademya sa Switzerland. Sa sandaling ito, biglang nagkatinginan ang kanyang mga magulang ng isang nakakalito, malambing na tingin. Pagkatapos, pumunta ang pamilya upang tingnan ang kanilang magiging bahay. Ang silid ay dating sa lumang prinsipal at hanggang ngayon ay natatakpan pa rin ng nakakasilaw na kulay rosas. Sa aesthetic na panlasa ng pamilya Adams na may malalim na diwa ng classic blue, agad na nagkaroon ng matinding allergy ang mag-asawa sa masyadong cutesy na kulay. Pinayuhan ng asawang lalaki ang kanyang asawa na dahil sa kanyang magaling na kamay na kayang magpatuyo ng lahat, hindi magtatagal at magiging eksakto ang lugar na ito sa estilo na gusto niya. Samantala, si Pugsley ay masayang naglabas ng ilang lumang mousetraps at walang ingat na nagpahayag na gusto niyang tikman ang mga ito. Hindi na kailangang sabihin, gusto na sanang tumalikod ni Wednesday sa unang tingin pa lamang sa bahay. Ngunit inaliw siya ng kanyang ina na hanggagi nandito siya, tutulungan niya siya anumang oras. Gayunpaman, alam ni Wednesday na ang dalawa ay naglalakad sa ganap na magkaibang landas. Kaya pinayuhan niya ang kanyang ina na mas mahusay na mag-focus kay Pugsley. Baka isang araw ang bata ay bigla na lamang mag-aral sa ibang bansa sa France upang maranasan lamang ang insect at dung cuisine. Ngunit napansin agad ng matalino niyang ina na may itinatago ang kanyang anak. At higit sa lahat, ayaw niyang ulitin ni Wednesday ang mga nakaraang pagkakamali. Pagdating sa kagubatan, mabilis na napansin ni Wednesday na may isang grupo ng mga pulis na nagtitipon sa ibaba. Abala sila sa pag-imbestiga sa insidente na kinasasangkutan ng photographer na si Eve Bradbury. Ang taong ito ay nagpunta rito, ngunit naging sentro ng isang grupo ng mga nag-aalsang uwak. Sinalakay siya hanggang sa ang kanyang mukha ay hindi na makilala kung saan ang mata at kung saan ang ilong. Lumabas ang kanyang pagiging usisero at palihim na lumapit si Wednesday upang magmasid at hindi nagulat nang malaman na narinig na ng mga pulis ang kanyang pangalan. Habang tinitingnan ang pinangyarihan, nakita niya ang isang kahina-hinalang lalaki na nakasuot ng itim, kaya agad niya itong sinundan. Ngunit lumabas na ang suspect ay si Tio Gunpin, kaibigan ng biktima. Sinabi ni Tio Gunpin na may natuklasan si Bradbury na maaaring makakaapekto sa buong outcast society. Nagtataka si Wednesday kung bakit mag-aalala ang isang ordinaryong tao tungkol sa society na ito. Pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang sariling anak, si Tyler, ay naging isang halimaw ni Eve Thornhill. Bago umalis, nagbigay lamang ng isang misteryosong paalala si Tio Gunpin mag-ingat dahil ang mga one-eyed na uwak ay laging nanonood. Kinagabihan, sa dorm ni Pugsley, sinimula ni Ajax bilang isang senior ang pagsasalaysay ng isang nakakatakot na yugto sa paaralan. Ayon sa kwento, maraming taon na ang nakalipas, may isang batang lalaki na inoperahan upang tanggalin ang kanyang totoong puso at palitan ito ng mechanical heart. Mula sa sandali na ang bakal ay humalo sa kanyang laman, naging kasing lamig siya ng bakal at nagkaroon ng napakalaking ambisyon na kaya niyang magtayo ng isang imperyo. Ang kanyang mga imbensyon ay lalong naging mapangahas at mas mapanganib. Hanggang sa isang gabi, ang walang limitasyong talento na iyon mismo ang nagdulot sa kanya ng kamatayan. May bulungan na ang katawan ng sawimpalad na henyong ito ay inilibot
naglilibing sa ilalim mismo ng punong Human School. Nang matapos ang kwento, ang mga mata ni Pugsley ay lumiwanag na parang nakahanap siya ng dahilan para magsimula ng bagong ekspedisyon. Ang kwentong ito ay lubos na nagpa-interes sa nakababatang kapatid na si Pugsley. Samantala, sa panig ng prinsipal, pinatawag si Wednesday upang humingi ng tulong. Iyon ay dahil ang paaralan ay nahaharap sa ilang problema sa pananalapi at kailangan niya ng tulong ng bata. Ayaw niyang may sinumang outcast ang pigilan o siraan sa paaralang ito, kaya sinamantala niya ang kapangyarihan ng hipnotismo ni Wednesday. Gusto niya na mangalap siya ng pondo at gawin ang pinakamahusay para sa Nevermore Academy. Nang gabing iyon, nagsimulang tumugtog si Wednesday ng sarili niyang musika habang nagbabasa ang kanyang ina ng isang libro tungkol sa power. Lumapit ang kanyang kapatid dahil sa pagiging mausisa tungkol sa batang lalaki sa ilalim ng Human School tree. Nagpuyat siya upang hanapin ang lokasyon nito. Nang matapos ang kanyang tugtugin, lumapit ang music teacher na si Capri kay Wednesday at pinuri ang talento ng bata. Hindi na kailangang magpakilala, alam na ni Wednesday kung sino ang guro sa harap niya dahil palagi siyang nagiging interesado sa mga prodigy mula nang ipanganak siya. Nagsimulang makipag-usap si Iglis Capri kay Wednesday tungkol sa isang sikat na tao na mahilig din sa musika. At nagsimulang turuan siya kung paano maglaro ng may tunay na damdamin. Ngunit dahil siya ay isang taong hindi sumusunod sa anumang patakaran, binaliwala ni Wednesday ang bagong guro at naglaro ayon sa gusto niya. Malapit na ang Fire Lighting Festival ng Nevermore. Pinahintulutan ng prinsipal ang ilang mag-aaral na gumamit ng mahika upang magtayo ng isang napakagandang monumento na hugis uwak. Ipinakilala niya ito sa ina ni Wednesday at sinubukan siyang imbitahan na maging treasurer ng Nevermore. Pagkatapos ay ipinakilala niya sa kanya ang siren na si Bianca upang maging handa siyang tumulong. Pagbalik ni Wednesday sa kanyang silid, nakatanggap siya ng sulat mula kay Xavier. Sinubukan kitang i-text, ngunit sigurado akong nawala mo na ang binigay kong cellphone. Kinuha nga ni Wednesday ang telepono at binuksan din ang painting na ibinigay ni Xavier. Sa loob ay ang imahe ng isang one-eyed na uwak na lubos na nagpa-interes kay Wednesday. Napansin niyang may nakaprint sa kanyang typewriter. Tumakbo si Wednesday upang tingnan ito at napagtanto na ninakaw ang kanyang manuscript. May gustong makipaglaro sa kanya na nag-uutos sa bata na pumunta sa lugar ng fire lighting. Dahil kung hindi siya pupunta, susunugin niya ang manuscript. Pagdating ng gabi sa campsite, pinayuhan ni Wednesday ang kanyang kaibigan na abangan ang mga kahinahinalang tao, ngunit kailangan muna ng selfie ng kanyang kaibigan. Samantala, inanyayahan ng kanyang nakababatang kapatid na si Pugsley ang kanyang kaibigan na magtanong kung may sinuman bang mga ngahas na pumunta sa Human School tree para mag-explore. Biglang may bumangga kay Wednesday. Sa loob ay isang prank letter na puno ng razor blades na may mensahe. Kung ayaw mong maging abo ang libro, magkita tayo sa ilalim ng pyre. Agad na inalis ni Wednesday ang mga patpat sa ilalim ng pyre. Nagsimulang pumasok sa loob habang abala si Enid sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Nagsimulang tumugtog ang musika ng paaralan habang buong lakas na hinahanap ni Wednesday ang kanyang manuscript. Ang prinsipal sa entablado ay gumawa ng isang maalab na pahayag. Ang araw na ito ay ang araw para magkaisa ang mga outcast ng Nevermore. Nag-aalala si Enid sa labas at pinilit si Wednesday. Inihayag ng prinsipal na buwagin ang Nisa Club at lahat ng secret societies. Ang responsibilidad ng pagprotekta sa paaralan ay nasa mga outcast at nagsimula siyang magdiwang sa pamamagitan ng pagsindi sa pyre. Labis na nag-aalala si Ting sa labas. Sa wakas ay nakuha ni Wednesday ang manuscript habang nagsimula ang mga tao sa labas na kontrolin ang stroke room. Labis na nag-aalala si Enid at tumakbo upang humingi ng tulong. Ang tanawin ng nagliliyab na uwak sa labas ay kamangha-mangha na nagpasaya sa lahat. Hanggang sa tumakbo si Enid upang ipaalam sa prinsipal na nakulong si Wednesday sa ilalim ng pyre. Pagkasabi niya yon, nakaalis din ang bata. Tamang-tama, gusto ng prinsipal na umakyat si Wednesday sa entablado para magbigay ng ilang salita. Bilang pioneer sa pagliligtas ng Nevermore Academy, nakita ang kanyang sarili na mukhang napaka-ipokrita sa entablado, bukod pa sa halos masunog ang kanyang manuscript para sa libro. Sa ilalim ng pagpupuri, nagsimulang hamakin ni Wednesday ang painting sa likuran niya. Agad niyang kinuha ang mic at idineklara na hindi siya titigil hanggang sa matalo ang kanyang kaaway. Masiglang nagpalakpakan ang mga tao sa ibaba hanggang sa sinabi ni Wednesday, "Inaakala ba ninyong ako ay isang bayani? Hindi, dahil palagi akong naglalaro ng marumi at naglilingkod lamang sa sarili ko. Kung hahayaan ninyo akong mamuno sa paaralang ito, direkta kayong magpapakamatay sa impyerno." Pagkasabi niyon, sinunog niya ang painting at umalis agad. Sa kagubatan sa ilalim ng punong Human School, pumunta si Pugsley upang makinig dahil sa pagiging mausisa. Ngunit, dahil sa pagkagulat, aksidente siyang nagbigay ng kuryente sa ilalim ng puno. Matagumpay niyang binuhay ang mechanical heart student sa alamat ng paaralan, isang zombie na walang utak. Dali-daling tumakbo si Enid upang sundan si Wednesday at gusto siyang tanungin. Sino ang mag-aakala na activate nito ang kanyang psychic na kakayahan at nakita ni Wednesday ang hinaharap. Maraming tao sa paaralang ito ang mamamatay, kasama na ang kanyang matalik na kaibigan na si Enid. Dahil nalaman na inaabuso ng kanyang anak ang kanyang kapangyarihan, pinilit ng ina ni Wednesday na ibigay niya ang aklat ni Goody. Dahil sa labis na paggamit ng kapangyarihan, mas mabilis siyang hihina, hindi na makapaghintay si Wednesday na may umalalay sa kanya. Binaliwala niya ang babala ng kanyang ina at bumalik sa kanyang silid. Hiniling ni Wednesday kay Driver Lurch na ihatid siya sa bahay ni Tio Gunpin. Mas nagulat si Wednesday nang makita niya na si Tio Gunpin ay isa na lamang bangkay na walang mata, katulad ng photographer dati.
At sa loob ng bahay ay lumitaw ang mga uwak ayon sa babala ng tiyo kay Wednesday. Nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa tiyo upang makakuha ng impormasyon, hindi niya ito nagawa. Ang psychic na kapangyarihan ay humina at unti-unting ginagawang normal na tao si Wednesday. Biglang lumitaw ang pulisya na parang sinadyang may nagulat bago pa. Gayunpaman, nang bumalik sa istasyon, tinanong lamang si Wednesday kung may alam pa siyang impormasyon. Ayon sa investigasyon, ang huling tawag na ginawa ng photographer mula sa kanyang cellphone ay sa numero ni Tio Gonpin. Hindi rin nakita ng pulisya ang cellphone ng tiyo. Mariing iginiit ni Wednesday na ang anak ni Gonpin. Si Tyler ang gumawa ng mga bagay na ito. May matindi siyang galit sa kanyang ama. Hindi naniniwala ang pulisya hanggang sa lumitaw ang ama ni Wednesday. Ako ang defense lawyer ng aking anak na babae at wala akong dahilan para manahimik. Kaya, matagumpay niyang iniuwi si Wednesday sa kabila ng kawalan ng magawa ng pulisya. Sa kotse, tinanong ng ama si Wednesday kung bakit siya pumunta sa bahay ni Tio Gonpin. Tapat niyang sinabi na may humiling sa kanya ng isang bagay, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng ama. Nagtanong ang bata tungkol sa ginawa ng kanyang tiya dati. Ngunit ang ama ay walang karapatang sumagot sa tanong na ito, kaya ang impormasyon tungkol sa tiya ay nanatiling isang misteryo. Matapos ikulong ng vengeful brother ang zombie sa nursery, aksidenteng lumitaw si Egan at nagtanong kung dinakip ba siya ng batang lalaki upang kainin bilang snack. Sumagot si Pugsley na kung magtatago siya ng lihim, papayagan niya siyang makita. Kagabi, matagumpay niyang binuhay ang mechanical heart genius sa ilalim ng punong school. Masigla niyang itinuring ito bilang kanyang pet at matalik na kaibigan at binigyan siya ng isang napakawalang kwentang pangalan, Sludge. Akala ni Pugsley na hindi ito nakakapinsala, ngunit nag-aalala si Egan na baka kumain ito ng ibang tao. Nakita niyang nagugutom ito, kaya sinubukan niyang buksan ang garapon ng pulot pukyutan para kay Sludge. Paano niya ito sinipsip na pareho silang sinuka? Nang unti-unting mawala ng psychic na kapangyarihan si Wednesday, pinaalalahanan niya si Thing na huwag magsasabi kaninuman. Pagbalik sa kanyang silid, nakita niya ang isang pudo ng uhog sa sahig. Akala niya ay may ginawa sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit lumabas na isa lamang itong mapaglarong kalokohan ni Enid. Ngayon ay prank day sa paaralan at ang sandali ng pagkabalisa ni Wednesday ay isang mahalagang material para sa kanyang matalik na kaibigan na si Enid. Pagkatapos ng pag-uusap, muling lumitaw ang stalker ni Wednesday nang nagpadala siya ng ilang bagong mensahe kay Enid. Posibleng siya ang salarin na nagdulot ng logout ni Tio Gonpin. Ayaw makialam sa sinumang may kaugnayan kay Wednesday, kaya hinayaan niya ang bata na manatiling mag-isa. Dahil prank day ngayon, nagsimula na ring maghiganti ang mga bata. Ang vengeful brother na si Pugsley, kasama ang kanyang kaibigan, ay nagpakawala ng Sumatran deadbugs na kumagat sa kaibigan ni Enid ng masakit. Hindi rin nakalimutan ni Enid na sumali sa kalokohan at agad niyang ginawang bato ang dalawang kapatid dahil prank day ngayon. Ngunit mabilis din siyang pinlangkuhan ng mga alagad sa ibaba upang lumutang sa himpapawid. Ang tanawing ito ay lubos na ikinatuwa ng punong guro. Ngunit hindi si Professor Olof sa tabi niya na noong nakaraang taon ay isinilid sa isang garapon. Ang pagdating ni Wednesday Addams ay laging nakakakuha ng atensyon ng iba. Tinanong ng dalagita ang punong guro kung may alam siyang sinumang kayang kontrolin ang mga ibon o uwak upang malaman kung sino ang salarin na sumusubaybay kay Wednesday Addams mula nang bumalik siya sa paaralan. Samantala, ang kaibigan niyang si Rena ay patuloy na nanliligaw sa ina ni Wednesday Addams na maging tagapangulo ng investment fund ng paaralan para sa kanyang misyon. Hindi nag-atubiling makipagkaibigan at makipagsismisan upang hikayatin ang ina na maging tagapangulo ng paaralan. Ang kaso lang, alam agad ng ina ni Wednesday Addams ang intensyon ng batang si Rena sa harap niya at kunwari ay nakikipaglaro lang muna. Pagkatapos nilang mapetrify, pumunta si Pugsley at Egan sa bodega upang tingnan ang kalagayan ng halimaw. Nagdala sila ng pagkain para dito, hindi nila alam kung ano ang kinakain nito, kaya pinakain na lang muna nila ito ng utak. Pagkatapos pakainin, umalis na lang silang dalawa, hindi nila alam na may panganib na darating sa iba ng sinubukang tumakas ng zombie. Samantala, si Wednesday Addams ay nag-imbestiga kung saan nanggaling ang mga uwak. Pinagsabihan niya si Thing na huwag magsabi ng kahit ano kaninuman nang dumating si Enid. Tinanong si Thing kung nakita niya ang lisensya sa pagmamaneho niya. Umiling si Thing at biglang dumating ang ina ni Wednesday Addams upang hanapin ang magic notebook ni Woody. Nang kinuha ni Wednesday Addams ang lisensya sa pagmamaneho ng kanyang kaibigan at sumakay sa taxi na inarkila sa labas. Pinilit ng driver si Wednesday Addams na respetuhin ang batas at sundin ang kanyang mga utos kapag sumakay sa kotse. Bilang isang bata na laging sinusunod ang kanyang sariling kalooban, binaliwala ni Wednesday Addams ang driver at dumiretso, ngunit inihanda ng driver ang auxiliary brake. Ako ang kapitan ng barkong ito, binibini. Biglang napansin ng driver na may kakaiba sa gate kanina. Paglingon, nakita lang niya si Wednesday Addams na mahigpit na humahawak sa manibela, kaya pinabayaan na lang niya ang dalagita na mag-drift ng ilang beses. Samantala, sinermona ng ina ni Wednesday Addams si Thing kung bakit ginamit ng kanyang anak ang aklat na ito buong tag-araw nang hindi siya inaalerto. Nagpahayag ng sama ng loob si Thing na lagi siyang tinatrato bilang katulong sa bahay. Mula sa pagpapalinis sa kanya ng kalat, pagkatapos ay pagbuhos ng alak, at pagkatapos ay
paglalaro sa kanya. Pagkatapos ay naramdaman din niya na nagkasala siya dahil sa paglampas sa limitasyon. Nagmaneho si Wednesday Addams at nakarating sa psychiatric hospital kung saan nakakulong si Tyler. Inakala ng pulis na siya ay isang fangirl na bata, ngunit sumagot si Wednesday Addams. Tinawag niya ang kanyang superior na pumunta doon at sabihin na si Wednesday Addams ay dumating, kaya dinala ng pulis si Wednesday Addams upang makilala ang superior. Ngunit kailangan pa rin niyang dumaan sa isa pang pagsubok na si Effie Fairburn. Sinabi ng doktor na kailangan ng presensya ng doktor upang makita ni Wednesday Addams si Tyler. Nagtataka ang dalagita kung siya ba ang tagapagsanay niya o ano. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Effie Fabian sa likod ni Wednesday Addams at sinabing, madalas kang ikwento ni Tyler. Alam ng doktor na darating si Wednesday Addams dito sa lalong madaling panahon dahil sa mga insidente ng pagpatay kamakailan. Pinayuhan niya si Wednesday Addams na baka siya ang psikolohikal na shock na kailangan ni Tyler upang simulan ang proseso ng paggaling. Kung sakaling makaramdam ng banta o hindi komportable, pindutin lang ang pulang buton sa dingding. Pagkasabi nito, pumasok si Wednesday Addams upang makita si Tyler. Unti-unting lumapit si Tyler kay Wednesday Addams, ikinuwento kung paano idinisenyo ang lugar na ito para sa mga werewolf na may schizophrenia. Sigurado si Tyler na ang kanyang masamang pag-usisa ay magdadala sa kanya dito upang makita siya. Silang dalawa ang dalawang madilim na kaluluwa na handang sirain ang mundo ng magkasama, ngunit iyon lang ang akala ni Tyler. Interesado lang si Wednesday Addams kung may alam siya tungkol sa mga uwak. Sinabi ni Tyler, nabasa mo ang isip ko, ako ang gumawa ng mga insidenteng iyon. Wala na siyang sinabing iba, sinabihan lang si Wednesday Addams na iparating ang kanyang pagbati kay Enid at magbayad siya dahil sa panghihimasok sa kanyang negosyo. Nang makita ang kanyang kaibigan na iniinsulto ng ganoon, labis na natuwa si Wednesday Addams nang makita si Tyler na nakakulong sa kulungan. Siya talaga ang uri na walang talento maliban sa pangkaraniwang kasanayan sa paggawa ng inumin. Nang magalit si Tyler, pinindot ng gwardiya ang buton upang kontrolin siya. At hindi na muling lilitaw si Wednesday Addams dito dahil wala rito ang pahiwatig na kailangan niya. Sa paaralan, ang mapaglarong si Pugsley ay madalas na nang aasar kay Professor Olof. Lumitaw si Egan at tinawag siya sa labas upang ipaalam sa kanya na ang halimaw ay nakatakas. Nagdala sina Enid at Bruno ng isang pakete upang makita si Fing. Ngunit si Fing ay umiinom ng alak sa kanyang kwarto na nagtataka kay Enid kung paano siya umiinom. Sige, buksan na natin ang package. Sa loob ay mailitrato ni Fing nang siya ay naaresto sa istasyon ng pulisya ng Nevermore. Biglang napagtanto ni Enid na kaarawan ni Fing ngayon at ang pamilya Addams ay talagang masama dahil nakalimutan nila ang kaarawan niya. Inalok ni Enid na ilabas si Fing ngayong gabi, ngunit biglang nalock ang hawakan ni Fing at walang nakakaalam kung bakit. Pagdating ni Ellie Thornhill sa opisina ng punong guro, iniulat niya sa kanya na si Morticia Addams ay napakahirap hikayatin na mamuhunan. Sawang-sawa na siya sa bagay na ito at balak niyang i-hypnotize ang punong guro upang hindi na niya ito ipagawa sa kanya. Ngunit ang punong guro ay may kwintas na lumalaban sa hipnotismo ng pagkanta ng sirena. Ngayon, gusto niyang gawin ni Ellie Thornhill ang lahat ng kanyang makakaya upang mapunta ang minamahal na ina sa panig nilang dalawa. Nang bumalik si Wednesday Addams sa kanyang silid, tinanong niya si Fing kung nasaan si Enid at si Fing ay nataranta. Nang buksan niya ang kanyang telepono, ang boses lang mula sa kabilang linya ang naririnig. Nagsisimula pa lang ang laro, may 30 minuto si Wednesday Addams para hanapin ang kaibigan niyang werewolf, kung hindi, may mangyayari kay Enid. Nang magising sina Enid at Ajax, nakita lang nila ang kanilang sarili na nakatali. Sa itaas ay may tumpok ng mga mainit na paninda na handang bumagsak sa kanilang dalawa anumang oras. Akala ng dalawa ay kalokohan ito ni Ajax at tinawag nila siya ng malakas hanggang sa bumagsak ang isang kutsilyo. Napagtanto nila na hindi ito biro. Hahanapin niya ang bawat sulok ng paaralan para sa simbolo ng pusong iyon. Sa harap ng organ, nagsimula siyang tumugtog ayon sa ritmo ng pangalang Dead at matagumpay na nabuksan ang isang lihim na pinto na humahantong sa isang misteryosong daanan. Bago sila mamatay, nagsimula silang dalawa na mag-aminan sa isa't iisa. Gayunpaman, medyo mahirap ang pagtakas. Sa daan, natuklasan ni Wednesday Addams ang isang maskara na may nakasulat na countdown timer dito. Samantala, ang dalawang tao sa huling ilang minuto ay mukhang napaka-emosyonal. Tumingin sila sa isa't iisa at nagkwento tungkol sa kung paano sila naglalabas ng kanilang mga kuko sa tuwing may nangyayari. Sa kanilang pag-aalala, naglapit sila sa isa't iisa. Iniisip na ito na ang katapusan ng kanilang buhay. Dumating din si Wednesday Addams at nagmakaawa si Enid kay Wednesday Addams na tulungan sila, ngunit hindi sinasadyang na-activate ni Fing ang bitat. Nakita ang isang makinilya na may nakasulat na tanong para sagutin ni Wednesday Addams. Nagsimula siyang tumingin sa paligid at ang bawat tomo ay aklat ng isang sikat na may akda. Sa sitwasyong nakasabit sa alambre, matagumpay na natagpuan ni Wednesday Addams ang sagot at nailigtas ang kanyang kaibigan mula sa panganib. Hindi ko talaga alam kung sino ang nagbiro ng ganito. Isang hindi nakikitang tao ang lumitaw at pumalakpak bilang pagbati. Ang paggawa ng mga bagay na ito ng isang 13 taong gulang na batang babae ay lubos na nakakalito kay Wednesday Addams. Lumabas na isa siyang die-hard fan ni Wednesday Addams at hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na gawin ang kalokohang ito kasama niya. Ang lahat ay para lang mapansin siya ni Wednesday Addams. Nang makita ni Enid na ginawang biro ang kanyang buhay,
buhay. Balak niyang parusahan ang batang babae, ngunit sinagot siya ng bata. Salamat sa akin, nag-iisa ka sa iyong wolf bae at naglalambingan, hindi mo na kailangang magpasalamat. Ang sumunog sa mga aklat noong gabi ng apoy ay ang batang babae din na ito, ngunit hindi ang die-hard fan ang sumira sa baterya. Kung kailangan ni Wednesday Addams ng tulong, tiyak na tutulong ang batang babae na ito sa pagsisiyasat hanggang sa huli. Ngunit binaliwala na lang ni Wednesday Addams ang die-hard fan at bumaba sa elevator kasama ang kanyang kaibigan. Sa hating gabi, bumalik si Edith Thornhill sa bahay ng ina ni Wednesday Addams. Direkta siyang hinipnotismo na kontakin ang kanyang ina, imbitahan ito sa gala, at humingi ng malaking donasyon para sa paaralan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ng batang babae ang hipnotismo upang kapag nagising si Morticia Addams, hindi niya maaalala na bumisita si Edith Thornhill dito. Pag-uwi, nakipag-usap si Wednesday Addams kay Thing at magkasama silang nag-isip ng paraan upang mabawi ang kanyang psychic power. Ngunit ang magic book ni Woody ay kinuha na ng kanyang ina sa labas. Sa oras na ito, sinusubaybayan ni Wednesday Addams ang uwak na may isang mata, at ang zombie na nahuli ni Pugsley ay gumagala sa kalye. Akala ng driver kaninang umaga ay nagdulot siya ng aksidente, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas para tingnan, ngunit hindi niya nakita ang zombie. Paglingon niya, agad siyang inatake at pinatay nito sa gitna ng bagyo sa gabi. Kinabukasan, nagdaos ang mag-asawang Addams ng birthday party para kay Thing bilang kabayaran sa pagtrato nila sa kanya bilang katulong sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sinabi ng asawa na parang may nagtulak sa kanya na tawagan ang kanyang ina kagabi. Ang kanyang ina ay ang pinakamayamang dating estudyante ng Nevermore na malamang ang dahilan kung bakit hinahabol siya ng punong guro. Pagkasabi nito, nagsimula silang dalawa na magsayaw ng kusang loob sa saliw ng romantikong musika. Ngunit habang sila ay nagsasayaw, naghahalungkat si Wednesday Addams na nagpatigil sa ina sa pagsasayaw. Sinabihan niya ang kanyang asawa na magpalit ng mas kaakit-akit na damit, ngunit sa halip ay nakita niya si Wednesday Addams na kumukuha ng aklat ni Woody. Sa pagkakataong ito, direkta niyang tinanong si Wednesday Addams kung bakit napakatigas ng ulo ng kanyang anak. Ikinuwento ni Wednesday Addams na nakatanggap siya ng palatandaan na si Enid ay mamamatay sa isang sementeryo na puno ng mga uwak. Hindi pa kasama si Sheriff Galpin at ang kanyang dating kasosyo ay pinatay din ng uwak na may isang mata sa palatandaang iyon. Nakiusap si Wednesday Addams sa kanyang ina na hanapin ang salarin dahil pareho silang psychic. Ngunit sinabi ng kanyang ina na ang mga palatandaan ay hindi mapagkakatiwalaan at maaaring magbago sa huli. Nagpasya siyang huwag bigyan ng kapangyarihan ang dalagita dahil natatakot siya na ito ay maging shortcut sa isang landas na puno ng pagdurusa para sa kanyang anak. Si Pugsley ay patuloy na inaalagaan ang zombie at unti-unti itong gumagaling. Hindi niya alam na ang ginagawa niya ngayon ay magdadala ng kapahamakan sa hinaharap. Unti-unti itong nagiging mas mapanganib na gusto na rin kainin ang nag-aalaga sa kanya upang mag-imbestiga patungkol sa nasa likod ng mga uwak. Nakipagkita si Wednesday Addams kay Enid upang tanungin kung paano nabuksan ni Enid ang telepono ni Galpin. Lumabas na si Enid ay may kaibigang babae na kayang magbago ng anyo sa sinumang gusto niya, at ginamit niya ang face key ng tao para i-unlock ang telepono. Ang kapangyarihan ng mga batang ito ay napakalaking tulong kaya si Wednesday Addams ay humanga rin at sinabing talagang kapaki-pakinabang ito sa investigasyon. Matapos ang isang pag-imbestiga pa sa ebidensya na dinala ng mga batang iyon, natagpuan ni Wednesday Addams ang susunod na lokasyon at sinabihan si Thing na maghanda. Sa pagkakataong ito, nag-organisa ang punong guro ng isang field trip para sa lahat ng estudyante sa paaralan. Dalawang bagay lang ang gusto niyang ipaalala, bantayan ang isa't-isa at magsaya. Tuwang-tuwa si Enid sa biyahe na ito, ngunit si Wednesday Addams ay walang nikatiting na pagnanais na magsaya. Dahil gusto pa rin niyang hanapin ang pahiwatig tungkol sa mga nagkokontrol sa mga uwak sa likod. Mula nang dumating ang batang babae na nagbabago ng anyo. Si Wednesday Addams, na dati ay laging nangangailangan sa kanya, ay may mas kapaki-pakinabang na bata ngayon. Laging gustong maghanap ni Enid ng away, ngunit hindi ito pinapansin ng batang babae. Nagtataka ang punong guro kung bakit sa huling sandali ay nagbago ng isip si Wednesday Addams na sumali sa biyahe ng paaralan sa pagkakataong ito. Pakiramdam lang niya na baka may mag-log out at makahanap siya ng ilang pahiwatig. Pagdating sa campsite, nakita niya si Pugsley na may dalang kabaong na ikinataka ni Wednesday Addams. Sigurado si Wednesday Addams na alam niya na ang bagong zombie ng kanyang nakababatang kapatid ay nasa loob. Sigurado akong ililibing ko kayong dalawa ng magkasama. Matapos hilingin kay Lurch na dalhin ang kabaong sa tolda ni Pugsley. Nag-aalala pa rin si Ajax na ang pagdadala nito ay maaaring makasakit sa iba. Ngunit si Pugsley ay natatakot na wala itong makakain at magutom. Tinawag ng kanilang ama sa labas si Pugsley at binigyan ang dalawang anak ng isang kahon ng pagkain at mahigpit na nagpaalala. Kung may mangyari, tandaan na pagtakpan ang isa't isa. Bigla siyang nakarinig ng ugong sa loob at gustong pumasok upang tingnan, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng dalawang anak. Sige na, basta huwag lang kayong magpahuli sa iba. Sa harap ng lahat ng mga estudyante, ipinahayag ng punong guro ang wilderness excursion sa pagkakataong ito. Ito ay isa sa mga aktibidad ng Nevermore na nagpapatibay ng samahan. Nagsusulong ng pagbuo ng komunidad at isang pagmamalaki ng mga outcast. Habang nagpapahayag siya ng buong tapang, dumating si Coach John Cruz, ang manager ng Phoenix student team. Dumating sila upang sakupin ang lahat ng lugar ng camping ng Nevermore. Si Wednesday Addams, na may mainit na dila at galit sa mga normal na tao, ay humakbang pasulong upang hamunin. Kung gusto ninyong kunin ang campsite na ito, maglaro tayo. Pwede manalo o matalo. Nakita rin ni Coach Cruz na okay lang,
tinanong niya kung may mungkahi ang babaeng may tirintas. Pagkatapos, sinimulan ng punong guro na ipahayag ang mga bagong panuntunan sa kompetisyon sa pagitan ng mga mag-aaral at mga outcast. Bawat koponan ay magkakaroon ng sarili nitong flag na dinisenyo ng mga estudyante ng Devance. Ang defense team ang magtatago ng flag ng kabilang koponan at ang attack team ng mga outcast ay pinahihintulutan na nakawin ang item sa anumang paraan na posible. Pagkatapos ay bumalik sa bantayan at ilagay ang flag ng kanilang koponan sa tuktok ng tor ang siyang mananalo. Ito ay talagang isang hindi inaasahang kompetisyon dahil gusto lang ni Wednesday Addams na pumunta dito upang hanapin ang cabin ni Galpin. Nang pumutok ang baril, nagsimulang maghati ang mga mag-aaral at pumasok sa depensa. Unang inatake ang mga outcast at mabilis na binalaan ng kaibigang lalaki na may ulo ng ahas ang kanyang mga kasamahan. Pumutok ang unang putok at nakuha ng koponan ng mag-aaral ang flag ng koponan ng outcast. Ngayon, kailangan kumilos ng mabilis ang grupo ni Wednesday Addams habang nagpapalabas sina Enid at Ajax. Kinokontrol ni Egan ang mga insekto upang atakihin ang mga mag-aaral. Madaling nakuha ni Wednesday Addams ang flag ng koponan ng mag-aaral nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, malayo na ang nauna ng mga mag-aaral kay Wednesday Addams. Hindi nag-alala si Wednesday Addams at binaril ang Zalio Arrow sa tuktok ng tor. Pagkatapos ay direkta siyang nag-swing pababa mula sa tuktok ng bundok at sinipa ang mag-aaral bago pa ito makapagdiwang. Sa ganoong paraan, nanalo ang koponan ng outcast at nakuha ang campsite na ito. Matapos, nagplano muli si Wednesday Addams kay Fing na hanapin ang cabin ni Galpin. Ngunit ang mga mag-aaral ay hindi sumuko at nagplano na bawiin ang Jericho campsite ngayong gabi. Pagdating ng gabi, natagpuan din ni Wednesday Addams ang bahay ni Sheriff Galpin ayon sa address sa mapa. Sa loob, puno ito ng mga pahayagan tungkol sa mga outcast na namatay at kung kailan. May isang namatay 15 taon na ang nakalipas at ang lahat ng koneksyon ay may kinalaman sa isang pangalan Lois. Napagtanto ni Wednesday Addams na malamang na si Enid ang susunod na target ng Lois na ito. Kailangan pa rin niya ang aklat ni Woody upang mabawi ang kanyang kapangyarihan at protektahan ang kanyang sarili. Samantala, naglalaro sina Enid at Ajax. Ang dating kasintahan, si Ajax, ay patuloy na kumakapit at gustong makipagbalikan kay Enid, ngunit magkaiba sila ng uri. Pakiramdam ni Enid na mas bagay siya sa katulad niyang uri tulad ni Ajax. Nang malaman ni Ajax na wala na si Enid ng pagmamahal sa kanya, itinago na lang niya ang kanyang nararamdaman. At hinayaan ang taong mahal niya na ituloy ang pag-ibig. Hindi niya alam na nagkukubli ang mga mag-aaral at nakikinig. Nakaramdam sila ng kaunting awa para sa lalaking may ulo ng ahas. Napakahirap magmahal ng walang kapalit. Matapos makahanap ng pahiwatig tungkol kay Lois, nagpa siya si Wednesday Addams na umuwi muli upang bawiin ang magic book ni Woody mula sa kanyang ina. Upang makamit ang kanyang layunin, hinamon ni Wednesday Addams ang kanyang ina sa isang labanan ng fencing. Ang lahat sa bahay na ito ay maaari lamang malutas sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa labas ng campsite, pinangunahan ni Coach John ang mga mag-aaral na magplano na hatiin ang kanilang sarili upang kunin ang campsite. Ngunit hindi niya alam na malapit na siyang mamatay. Dahil ang lugar na babawiin niya ay ang lugar kung saan nakakulong ang isang napakagutom na zombie. Sa harap ng kanyang mga mag-aaral, kinain ang ulo niya. Napansin ni Pugsley ang sigaw na nagmumula sa kanyang tolda. Labis na ipinagmamalaki ng ama na nagawa ito ng kanyang anak. Sa oras na ito, sa liwanag ng buwan, nagsimula sina Wednesday Addams at ang kanyang ina na magsuot ng mga kristal na puso. Kung manalo si Wednesday Addams, mababawi niya ang magic book ni Woody. Kung matalo siya, susunugin ito ni Morticia. Kaya, sa harap ni Fing, pumiring ang dalawa at nagsimulang mag-spar. Nang bumalik si Pugsley sa tolda, nakita lang niya na kinain ang ulo ng guro ng mag-aaral. Ang pagdating ni Egan ay nagpakita ng kuryosidad sa dalawang batang lalaki. Ngunit nandito lang siya upang patunayan ang kanyang kakayahan na lutasin ang ilang maliit na bagay para kay Wednesday Addams. Nagsimulang maglaban ang mag-ina ni Wednesday Addams. Sinabi ni Wednesday Addams na nawawalan na ng kasanayan ang kanyang ina dahil malinaw niyang naririnig ang bawat galaw ng kanyang ina. Naglaban silang dalawa at muntik nang masaktan si Fing. Samantala, nang makita ng zombie ang palakol, tumatakbo ito papalapit tuwing nakakarinig ito ng ingay. Nagkataon, ang target ng zombie sa pagkakataong ito ay direkta kay Gomez, ang matabang ama ni Wednesday Addams. Napakalakas ng tugtog niya, kaya kahit patuloy na kinakatok ng zombie ang pinto, hindi pa rin niya ito naririnig. Kahit ang pakiramdam na may nakatayo sa likuran niya ay inakala niyang ang kanyang asawa at inakala niyang gusto niya ng pagbabago ng estilo. Sa kabutihang palad, sumugod si Pugsley at gumawa ng isang Thor-like move na nagdulot ng kuryente at tumalsik ang zombie. Napakalakas ng ingay kaya naakit ang mga tao sa paligid at ang zombie na natakot sa dami ng tao ay tumakbo ng diretso sa gubat. Ngunit ang kalansing ng mga espada sa pagitan ni Wednesday Addams at ng kanyang ina ay muling nagpabalik sa halimaw sa kanila. Nang natalo na si Wednesday Addams, nakita niya ang zombie na nakatayo sa likuran ng kanyang ina, may hawak na palakol at handa na siyang patayin. Hindi na siya nag-isip pa at mabilis na itinapon ang kanyang espada at maswerte siyang nailigtas ang kanyang ina sa huling sandali. Dumating din ang pulisya sa oras upang arestuhin ang zombie. Tunay ngang ang anak na lalaki ng pamilya Addams ay nagdulot ng malaking gulo sa pagkakataong ito. Naghatid din ng paalam ang mga mag-aaral sa kanilang guro upang makapagpahinga. Si Webnest ay nakatayo rito, nag-aalala dahil hindi pa niya nakukuha ang aklat ni Woody. Kung walang kapangyarihan, paano niya ililigtas si Ennis? At mas mahalaga, sino talaga ang taong may pangalang Lois? Sa kabilang banda, sa Psychiatric Institute, nakilala ni
ni E.T. Fairburn ang isang bagong karakter na dating sinasabing may-ari ni Taylor. Nagtataka ang doktor kung paano napasimulan niyang gumaling ang lobo. Ngunit nang makita niya ang pagdating ng ina, biglang nag-anyong lobo si Taylor at kinontrol siya na para bang gusto niya itong patayin agad. Sumugod sana ang warden para pigilan ito, ngunit pinahinto siya ni E.T. Fairburn. Ang mukha naman ng ina, sa kabila ng pagiging kontrolado, ay nagpakita ng kakaibang kagalakan nang makita niya ang kanyang anak na nag-iba ng anyo sa ganoong paraan. Nang dumating si Webnest sa lugar kung saan nakatago ang mga labi ng mga dating lagalad, nakita niya ang kanyang lola na bumisita rin. Nagtataka rin siya kung ano ang pinagkakaabalahan ng kanyang apo. Sa halip na hawakan ni Webnest ang tumpok ng abo at amuyin, kumbinsido ang lola na may inaamoy ang bata upang makahanap ng pahiwatig. Bago pa man makapag-analisa ng malalim, isang uwak na may isang mata ang lumitaw. Mabilis na kinuha ang papel ng pahiwatig sa kamay ni Webnest at mabilis na lumipad palayo. Matapos ang hindi matagumpay na paghabol, inamin ng lola na matagal na siyang hindi nakakita ng batang babae na may sapat na tibay para tumakbo sa paligid ng sementeryo ng ganoon. Mabilis namang napagtanto ni Webnest na ang mga uwak na ito ay hindi nagkataon lamang kundi pag-aari ng isang avian. Kaya naisip niya ang isang ideya, iminungkahi ng bilhin ng lola ang sementeryo upang alamin kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa kremasyon. Hinikayat din niya ang lola na dinala niya ang kanyang apo sa negosyo ng pamilya upang mabawi ni Webnest ang pagmamay-ari ng aklat ng mahika ni Woody. Ang lola, na mapagbigay sa kanyang apo, ay tumango at natuwa rin sa plano kaya agad siyang pumayag. Habang pauwi, abala ang isip ni Webnest sa kanyang plano na iligtas si Ennis nang makita niya ang kanyang kaibigan na handa nang makipag-ugnayan sa kanyang bagong kasintahan. Sa kabutihang palad, naghihintay na si Egan doon upang ibigay ang isang sulat sa kanya. Ang masamang balita ay tinanggihan ng publisher ang manuskrito ni Webnest dahil iginiit niyang huwag baguhin ang kanyang gawa. Kaya ang mas kailangan gawin ngayon ay hanapin ang nagkokontrol sa kawan ng mga uwak. Naalala ni Webnest ang isang koneksyon na maaaring makakuha ng sagot mula sa Willow Hill Psychiatric Institute. Ito ay walang iba kundi ang kanyang siraulong tiyuhin, si Fetter Adams, na maaaring may alam na pahiwatig. Mukha siyang tanga, ngunit sa loob ay hindi kapanipaniwalang matalas siya. Siya mismo ang nakakita sa batang si Egan na nakatago at hindi nakikita sa likuran ni Webnest. Sinabi ng apo na ang batang ito ay mahusay sa parehong legal at iligal na gawain bilang isang utusan. Ito ang uri ng empleyado na gustong samantalahin ang tiyuhin, murang at masigasig na paggawa ng mga bata. Inilabas ni Webnest ang plano at hiniling sa tiyuhin na hanapin sa mga record kung sino ang nagngangalang Lois, isang pasyente o nurse sa institute, upang mapaliit ang investigasyon. Kung ang tiyuhin ay pangalawa sa pagkasiraulo, wala nang iba ang maglalakas loob na maging una. Agad na kinuha ng tiyuhin ang isang peking visa at umupa ng kwarto sa isang hotel. Gayunpaman, nagbayad siya gamit ang mga perang may mansa ng kulay at sa pagkakita sa mga mansa, natakot ng husto ang receptionist. Matapos makakuha ng kwarto, hindi na nag-abala ang tiyuhin na tanggalin ang kanyang Amerikana at agad na sinimulan ang pagdekorasyon ng interior. Dahil dito, agad na namutla ang mukha ng receptionist at tinawag ang pulisya upang samahan siya palabas. Pagdating ng pulisya, kasabay ito ng pagkanta niya ng isang kanta tungkol sa hindi pa nakakalimutang kasintahan. Isang tumpok ng mga peking visa ang nakalatag sa mesa at nagsimulang magtanong ang pulisya. Ngunit walang pakialam na sumagot ang tiyuhin na mahilig siyang maglakbay kaya di medyo napasobrahan siya. Ang kanyang estilo ay maglakbay para malaman ang tungkol sa iba't ibang lugar. Ngunit aksidente niyang gumawa ng isang koleksyon ng mga pasaporte sa buong mundo. Hindi lang iyon, dinampot din niya ang isang paso ng kaktus sa mesa at ninunguya ito na nagpakumbinsi sa mga tao na talagang baliw siya. Tungkol naman kay Webnest, simula nang marinig niya ang tiyuhin na nag-aalinlangan tungkol sa isang taong dating ipinasok sa psychiatric ward, hinanap niya ang kanyang ina para tanungin ito ng husto. Sa puntong ito, nag-atubili si Morticia na ibunyag ang lihim na ang tiyahin ni Webnest ay dating napakalakas kaya nabuksan niya ang lahat ng psychic abilities. Ngunit ang kapalit ay ang mga itim na luha na umaagos sa kanyang pisngi. Agad na pinilit ni Morticia na pigilan ang lola na ipasok ang tiyahin sa ward dahil ang problema ay hindi psikolohikal kundi supernaturally. Habang binabanggit pa lang si Caesar, dumating si Caesar, ang lola ay kalmadong lumitaw na maihawak ng mga papeles ng pagmamay-ari ng buong sementeryo na kakabili pa lang niya para kay Webnest. Gagamitin ng batang babae ang koneksyong ito upang mabawi ang aklat ng mahika ni Woody. Sa kanilang mga mata at sa loobin, alam ng lahat na may tactical alliance ang lola at apo. Natagpuan din ng lola ang isang pahiwatig tungkol sa taong responsable sa kremasyon, si Augusto Stonehurst, ang taong pumirma sa death certificate ng lahat ng sinunog sa columbarium. Nais ni Morticia na protektahan ang kanyang anak, habang ang lola naman ay pinaboran ang pagpapalaya sa apo upang paganahin nito ang survival mode. Ayon sa lola, mas mahusay na harapin ni Webnest ang kanyang kapangyarihan sa sarili kaysa alagaan sa isang hawla. Napakatindi ng pagtatalo kaya nagtanong ang lola kung ito ba ang paraan ni Morticia para imbitahan siya na mag-donate sa Nevermore Gala. Handa siyang maglabas ng pera, ngunit sa kondisyon na ibalik ni Morticia ang aklat ng mahika kay Webnest. Bago pa man makapagtanong, inihagis ni Morticia ang aklat sa nagliliyab na apoy. Sa kabilang banda, nang ipinapasok siya sa psychiatric ward, kalmadong sinabi ng tiyuhin ang kanyang pangalan bilang Fetter. Nagtanong ang doktor kung alam niyang psychiatric hospital ito. Walang pakialam na inakala ng tiyuhin na summer camp ito dahil noong bata pa siya ay palagi siyang pinapadala roon ng kanyang mga magulang at hindi sinasadyang sunduin. Nang x-ray ang kanyang utak, ang lumabas sa larawan ay puro mga tornilyo at wrench na ikinagulat ni E.T. Fairburn. Malinaw na isang
kakaibang kaso, kaya agad siyang kinaladkad para sa electroshock therapy. Ngunit para sa kanya, ito ay parang isang head messenger lamang. Sa tanghalian, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang misyon na hanapin ang isang taong nagngangalang Luis. Pagdaan sa kusina, nakita niya ang isang babaeng kusinera na may kaparehong pangalan at tila nagkaibigan agad sila. Nang walang nakatingin, sumugod ang tiyuhin sa bodega para beripikahin ang pagkakakilanlan. At aba, Lois lang pala ang pangalan niya, kaya hindi na niya gustong sayangin ang pagkakakilala at nagpalitan na lang sila ng kaunting pakikipag-ugnayan para sa swerte. Sa Nevermore, nagsimula na ring lumabas ang misteryosong tao na kayang kontrolin ang kawan ng mga uwak. Sa sandaling iyon, naghahanap si Wednesday kasama ang kanyang kaibigan sa bawat sulok ng campus para sa mga pahiwatig. Isang ideya ang sumagi sa isip ng dalaga si Augustus ay isang dating punong doktor sa isang psychiatric ward. Walang pag-aatubili, agad na inutusan ni Wednesday ang espesyal na sugo, ang kamay, na magpadala ng agarang mensahe kay Factor. Hiniling niya sa tiyuhin na hanapin ang pasyenteng iyon bago maging magulo ang lahat. Nagdamdam si Ennis dahil si Wednesday ay palaging nakikipag-ugnayan kamakailan sa nakababatang babae, na tila sila ay matalik na magkaibigan. Tinanong agad ni Ennis kung bakit hindi siya hinayaang tumulong. Hindi pa nakakasagot si Wednesday nang bigla siyang makaramdam ng isang abnormal na bagay na gumagala sa buong campus. Ang mga uwak, na dati ay iisa-isa lang na nakamasid sa kanya, ay lumabas sa isang kawan, maitim na maitim, at sabay-sabay na sumalakay sa mga estudyante sa ibaba, sa utos ng isang tao. Isa sa mga uwak ang mabilis na tumukoy sa kamay, at sa kabutihang palad, nakialam agad ang prinsipal, kaya nakatakas ang kamay. Agad na nakita ni Wednesday ang anino ng nagkokontrol at hinabol ito hanggang sa music room. Dito, nakita niya si E.K. Fairburn at naghinala siya na baka ito ang tiyuhin ni Mew. Ngunit kalmadong ipinaliwanag ng doktor na dumating lang siya para hanapin ang guro ng musika para dalhin sa psychiatric ward. Dahil naniniwala siya na ang musika ay maaaring magpakalma ng isip kahit na ang mga pinakamabangis na nilalang. Dahil walang konkretong ebidensya, umalis na lang si Wednesday, ngunit nanatili siyang alerto. Sinamantala ng kamay ang pagkakataon na umakyat sa sasakyan ni E.K. Fairburn at dumiretso sa psychiatric ward. Sa itaas, naramdaman ni Morticia sa kanyang intuition bilang isang inang may karanasan na inilalagay ng kanyang anak ang kanyang sarili sa panganib at gusto niya itong pigilan. Sayang, para kay Wednesday, kapag nagsimula na siyang gumawa ng isang bagay, kailangan itong matapos kahit pag gumuho ang langit. Sa psychiatric ward, abala si Fetter sa pag-aalaga ng isang umuusbong na pag-ibigan kay Lois doon. Gayunpaman, nang makita niya ang pagdating ng kamay, agad niyang isinantabi ang damdamin at bumalik sa kanyang seryosong hitsura. Matapos marinig ang kamay na nagulat na sa paghahanap lang kay Augustus ay mahahanap na rin si Lois. Agad siyang tumawag ng isang warden at gumawa ng kwento tungkol sa pagnanais na bigyan ng parangal ang matandang lalaki na nanalo sa bingo kahapon. Pinakinggan siya ng warden at dinala siya sa isang matandang lalaki na may amnesia. Ngunit lumabas na ang nagsasalita para sa matanda ay isang loro na ang bibig ay nakaprogram upang hindi magbigay ng mahalagang impormasyon. Naubusan ng pasensya, inilapat ng tiyuhin ang kanyang espesyal na teknik upang maglabas ng kaunting kuryente na muntik ng gawing inihaw na manok ang loro. Sa takot, lumabas sa bibig ng loro ang isang hanay ng mga code. Kaya itinulak ni Fetter ang wheelchair ng matandang lalaki sa lahat ng pasilyo ng kulungan at hindi sinasadyang nadaanan ang ina ni Taylor. Ngunit hindi ito napansin ng tiyuhin. Sa sandaling iyon, biglang itinuro ng matandang lalaki ang isang silid na may kaugnayan kay Lois. Hindi nag-aksaya ng pagkakataon, naghintay si Fetter na maistorbo ang gwardiya at naghanap ng paraan upang makalapit sa silid. Sa ibang direksyon, nakapagpadala na ng mensahe ang ina ni Taylor kay E.K. Fairburn na ang taong nagtulak sa matandang lalaki ay ang tiyuhin ni Wednesday. Nangangahulugan na maaaring malapit na siyang mapahamak. At, sa katunayan, bago pa man may magawa si Fetter, lumitaw ang gwardiya at binigyan siya ng palo sa ulo na nagpadilim sa lahat. Nang magising si Fetter, natuklasan niya na nakakulong siya kasama ng isang zombie at ito pala ang isang lumang failure ng kanyang pamangkin. Nang bumalik ang kamay para magulat ng lahat ng balita, agad na nakita ni Wednesday na dumating na ang gintong pagkakataon. Ngayong gabi, ang guro ng musika, si Capri, ay magkakaroon ng melody therapy session sa psychiatric ward. Sisisid siya doon, sinasamantala ang lahat ng koneksyon na mayroon, ngunit kailangan pa rin niya si Egan para makipag-ugnayan. Sa kabutihang palad, na-recruit na ni Tio Fetter ang isang internal thief, ang kanyang bagong kasintahan na si Luis. Nang marinig niya ang kanyang matalik na kaibigan na nag-uusap tungkol sa pagliligtas kay Tio Fetter, gusto ni Ennis na sumali, ngunit mahinahong pinaalalahanan siya ni Wednesday na napakadelikado ng lugar. Para mapanatag ang kanyang kaibigan at hindi sumunod, binigyan ni Wednesday si Ennis ng isang misyon. Kung sakaling mahuli siya, kailangang magpadala agad si Ennis ng anonymous na liham na nag-ulat sa Chief Santiago. Ayon sa plano, sa gabi, nagtago sina Ennis at Egan sa labas ng kampo. Naghintay si Egan na maging kampante ang gwardiya at agad na inactivate ang kanyang invisibility mode upang makapasok. Samantala, si Wednesday ay sumiksik sa trunk ng sasakyan ni Professor Capri na dumating para magtanghal ng ilang kanta. Nang nag-check ang gwardiya, nagsagawa agad si Egan ng diversionary tactic sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanyang improvised bomb sa banyo.
Gumawa ito ng sapat na kaguluhan para mabilis na makalusot si Webnest papasok. Dahil sa romantikong relasyon ng kanyang tiyuhin, Fetter, matagumpay siyang nakahiram ng police badge at lumalim sa restricted area. Pagdating sa selda ni Tio Fetter, malamig niyang sinuri ang mga pahiwatig na nakalap ng tiyuhin bago niya ito pinalaya. Hindi niya pinansin ang zombie sa tabi niya. Nang dinadala ang ina ni Taylor, biglang sumugod ang zombie at kinagat ang warden. Hindi naman pinansin ng ina si Webnest at dumiretso lang. Sa labas, napakalaki ng kaguluhan kaya hindi na alam ng mga ibon kung saan lilipad. Sinamantala ni Webnest at ng kanyang tiyuhin ang pagkakataon at dumiretso sa warehouse na binanggit ng baliw na doktor. Umaasa na sa pagkakataong ito ay malalantad na ang lihim tungkol sa tinatawag na Lois. Pagkabukas ng pinto, napagtanto ni Webnest na ang Lois ay hindi pangalan ng isang tao, kundi acronym para sa Long-Term Outlier Integration Study. Lumabas na ang lugar na ito ay hindi isang psychiatric hospital, gaya ng balita, kundi isang marangyang kulungan para sa mga outliers kung saan sila ikinukulong at ginagawang ginyapi para sa pananaliksik. Ang mga taong naiulat na pumanaw ay buhay pa pala. Kahit ang tiyahin ni Webnest na inakala niyang isang malayong alaala ay buhay pa. Sa sandaling ito, opisyal na ring nagpakita ang misteryosong tao na nagkokontrol sa kawan ng mga uwak. Si E.K. Fairburn pala ay isang inuupahan lamang at ang nasa likod ng lahat ay ang anak na babae ng baliw na doktor, si Augustus. Isa rin siyang outlier, ngunit ang kanyang specialty ay ang mag-eksperimento sa kapangyarihan ng kanyang mga kasamahan para ibahagi sa mga ordinaryong tao. Sa madaling salita, ang babae ay ang matagumpay na resulta ng eksperimento sa pagitan ng mga ordinaryong tao at mga taong may kakaibang kapangyarihan. Lumingon ang tiyuhin kay Webnest at sinabing, sertipikadong siraulong doktor na. Habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kanyang pangarap na iligtas ang sangkatauhan. Ang tiyuhin ay nagpapakawala ng kapangyarihan sa likod niya, habang si Webnest naman ay nagpapahaba ng oras. Ang resulta ay isang electric bomb na sumabog, na ginawang lottery drum ang buong gusali at nagkalat ang lahat. Sinamantala rin ng mga nakakulong na outlier ang pagkakataon na sirain ang kanilang mga kulungan at tumakas kung saan-saan. Sa gitna ng kaguluhan, sinira ng ina ni Taylor ang kanyang kandado at sumugod upang iligtas ang kanyang anak mula sa kanyang mga pusas. Nangangarap na bumalik sa kanyang papel bilang reyna na nagkokontrol sa kanyang anak na lobo gaya ng dati. Ngunit si Taylor ay uhaw na ngayon sa dugo, gising na gising at hindi na nakikipaglaro sa pagkontrol ng kanyang ina. Malamig niya lang itong binigyan ng 5 segundo bago mag-anyong lobo. Pagkatapos ng 5 segundo, hinabol niya at pinatay ang kanyang ina. Pagkatapos ng kasiyahan, nagpaalam din si Tio Fetter sa kusinera. Sa lahat ng babaeng pinagsamantalahan ko, ikaw ang pinakagusto ko, sabi niya bago tumalikod at umalis. Samantala, si E.K. Fairburn, na akala niya ay nakatakas na, ay naligaw sa silid kung saan nakakulong ang zombie. Hindi lang ito gumaling kundi nakakapagsalita na rin ng wika ng tao at agad na ginawang hapunan ang kanyang matandang kaibigan. Sa sandaling ito, nakasalubong ni Webnest si Taylor. Nang walang bakas ng takot, tiningnan niya ito sa mata, ngunit ang tugon ay isang malakas na pagtulak na nagpalipad sa kanya mula sa bintana. Dumating ang pulisya at binaril siya ng walang tigil, ngunit ang lahat ay parang masahe lang at hindi man lang nakagawa ng gasgas kay Taylor. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kagubatan at kung nalampasan ba ni Webnest ang kritikal na sitwasyon na ito ay nananatiling isang malaking tanong. Pagkatapos ng pawisang paghaharap, kinailangan ni Webnest na maospital at matagal na nakahiga sa koma. Dahil dito, labis na nag-alala ang kanyang mga magulang kaya binili na lang nila ang buong ospital upang mabantayan ang kanilang anak. Sa kanyang koma, hindi inaasahang nakita ni Webnest si Principal Williams. Pagkalabas niya ng ward, inakala ng dalaga na naglalakad siya sa pasilyo ng ospital. Ngunit nagbago ang tanawin na inakala niyang naglilibot siya sa impyerno. Doon, muling lumitaw si Principal Williams na nagpapakilalang bagong gabay na espiritu ni Webnest. Dahil hindi niya nagusto ang babae noong nabubuhay pa siya, nagpakita ng pagkadismaya si Webnest nang marinig ito. Sinabi niya na ang gabay na espiritu ay dapat na miyembro lamang ng pamilya. Sumagot si Williams na kamag-anak din siya, 13 henerasyon ang layo. At dahil ang dating gabay na espiritu ay nag-alay ng buhay upang protektahan siya, walang sinuman sa buong pamilya ang nangahas na akuin ang responsibilidad na ito maliban sa kanya. Tila may pagmamahal ito, ngunit sa katunayan, ito ay isang dahilan lamang para patuloy na pahirapan ni Williams ang kanyang matigas na ulo na estudyante kahit na siya ay patay na. Habang nakikinig, lalong nainis si Webnest at hiniling na bawiin ang kanyang psychic abilities. Ngunit umiling si Williams at ipinaliwanag na ang kapangyarihan ay nakakabit sa kalikasan at sobra ang paggamit ni Webnest nito. Naiinis sa mahabang sermon, tinalikuran ni Webnest si Williams at umalis nang hindi na nakikipagtalo pa. Lumipat sa isang tensyonadong press conference ng pulisya tungkol sa kaguluhan sa psychiatric hospital. Inihayag nila na 3 mapanganib na individual ang matagumpay na nakatakas si Adams, ang tuso na tiyuhin ni Webnest, John at syempre si Taylor. Sumasagot sa mga tanong ang Chief of Police habang nakakatanggap ng balita na nagising na si Webnest. Nagtungo ang pulisya sa Stonehurst para mag-imbestiga, ngunit walang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang Stonehurst naman ay galit na galit kaya nagpasya silang ubusin ang pondo at umupa ng mga tao para asikasuhin ang lahat ng natitirang biktima, upang burahin ang bakas ng nabigong Lois Project. Gayunpaman, halos perpekto ang lahat maliban sa isang abnormal na punto ang misteryosong pasyente na may code number na 1,938. Isang numero lang ang nagdulot ng matinding takot sa babaeng namumuno sa proyekto. Sa Jericho General Hospital, nagkaroon ng pagkakataon si Webnest na harapin siya ng direkta.
Nagtanong siya tungkol sa pasyente 1,938 at kung bakit niya ipinagawa ang peking death certificate para sa taong ito. Bilang tugon, nanatili siyang tahimik na para bang hindi na dapat pag-usapan ang buhay at kamatayan. Umalis si Webness na naiinis at pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng isang kupas na baukwet ng bulaklak kasama ang ilang nakakakilabot na linya ng pagbabanta. Inihayag ng doktor na ang nagpadala ay walang iba kundi si Taylor, ang lobo na tumakas kanina. Agad na tumakbo si Webness para habulin siya, ngunit naabala siya ng maraming tao na nagbigay ng pagkakataon kay Taylor na tumakas. Pagbalik sa kanyang silid, hindi inaasahang nakita ni Webness si Ennis. Inakala nilang magkakaroon sila ng isang mainit na pagpupulong dahil sila lang ang naroroon. Ngunit nanatiling nakabitin si Williams na parang isang invisible surveillance camera, hindi pumalya sa isang sandali na nakagambala kay Webness. Ikinuwento ng dalaga ang pagtanggap niya ng nakakatakot na mensahe mula kay Taylor na nagbabala na sila pareho ay nasa bingit ng panganib. Ngunit sa halip na mag-alala o matakot, nagpakita si Ennis ng kawalang interes. Ang kawalang kabuluhan na iyon ang nagpasimula ng isang mainit na pagtatalo na nagpaalis kay Ennis sa galit. Iniwan si Webness na nag-iisa kasama ang persistent na Principal Williams. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran sa paaralan ay nagiging abala sa paghahanda para sa namatay na pagdiriwang ng mga tao. Ayon sa tradisyon, sa hating gabi, magkakaroon ng parada bilang pag-alaala sa mga yumaong kaluluwa. Nagkataon na katulad ito ng nilalaman ng nakakatakot na liham na ipinadala ni Taylor. Napagtanto ang panganib, tumakbo si Webness para makipagkita sa principal at mariing hiniling na kanselahin ang pagdiriwang. Iginiit ng dalaga na nagtatago pa rin si Taylor sa labas. Ngunit hindi man lang nagpakita ng interes ang principal at binaliwala pa ito na para bang nakikinig sa isang batang nagkukwento ng multo sa dilim. Ang dahilan ay hindi ito maaaring kanselahin dahil inimbitahan na ang mga sponsor para manood. Samantala, sa kabilang sulok, nalulungkot ang nakababatang kapatid na si Puxley dahil nawala ang kanyang matalik na kaibigan. Nag-usap ang mag-ama at nangako ang ama na sasamahan niya ang kanyang anak sa paghahanap sa kanyang immortal na alaga, na labis na ikinatuwa ni Puxley. Sa malayong kagubatan, may mga kakaibang bakas ng paa na nagdala sa kuya patungo sa pinagtataguan ni Taylor. Napakalungkot ng hitsura ni Taylor, na para bang isang multo na nagtatago sa imburnal dahil sa pagiging haunted ng isang bagay na nakakatakot. Bago pa man makapag-isip ang kuya, hindi sinasadya niyang sinira ang bihirang pribadong espasyo ni Taylor. Sa galit, agad na nag-anyong halimao si Taylor at pinatay ang kanyang kuya, tinapos ang kanyang karera sa pangangaso ng tao. Sa kasamaang palad, sa sandaling iyon, naamoy din ng alaga ni Puxley ang sariwang laman at sumingit para makipag-agawan. Kasabay nito, hinanap ni Wednesday ang guro ng musika, umaasang makakakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Taylor. Sa kabutihang palad, nagbigay siya ng mahalagang datos na makakatulong kay Wednesday na labanan ang panganib na tinatawag na Taylor. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Wednesday sa kanyang pamilyar na log cabin at kinuha ang mga dokumento ni Marilyn Thornhill para pag-aralan. Sa pagkakataong ito, ang determinasyon ni Wednesday ay lumampas sa dati dahil kailangan niyang makahanap ng paraan upang supilin si Taylor at gawin siyang isang kasangkapan sa kanyang mga kamay. Siyempre, hindi makakatakas ang intensyon na iyon sa atensyon ni Morticia. Nakita niya ang puso ng kanyang anak at pinayuhan siyang huwag talikuran ang mapanganib na landas na iyon. Ngunit si Wednesday, na may matigas na ulo, ay hindi pinansin ang payo ng kanyang ina. Samantala, unti-unting napagtanto ni Ennis ang nakakatakot na katotohanan pagkatapos ng kanilang paunang pagtatalo. Nataranta siya, iniisip na hindi na niya at ni Wednesday kayang labanan si Taylor. Kaya pihipalihim siyang naghanap sa kamay at hiniling na i-restart ang Nisid Club. Pagkarinig pa lang ng misyon, agad na kumilos ang kamay ng masigla at nagpadala ng mga liham sa bawat miyembro na nagtatakda ng oras ng pagtitipon sa isa asteroid. Akala ko ang planong ito ay magaganap ng tahimik nang walang nakakaalam si Wednesday. Subalit muli, ang kanyang pinakamatapat na tauhan na may kakayahang magtago ay palihim na nagmamanman sa lahat ng walang sinuman ang nakakakilala sa kanyang presensya. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi, ang mag-amang Adams ay patuloy na naglakad ng ilang oras, na may determinasyong hanapin ang kanilang minamahal na kaibigang si Enid sa lahat ng paraan. Ang mga hakbang ay lalong bumibigat, ang pag-asa ay parang kandilang malapit ng mamatay. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga tao na nagtitipon patungo sa nakakatakot na night festival. Ang pagkabigo ay naging kuryosidad at nagpasya ang mag-ama na sundan sila bilang paghahanap ng kaunting aliw pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Samantala, naamoy din ni Enid ang masaya at mataong daloy ng mga tao at sumali sa pagtitipon dahil sa pag-usisa. Ang nasa isip niya lang ay magkakaroon ng isang napakalaking salu-salo ngayong gabi. Matapos makatanggap ng kumpidensyal na impormasyon mula sa kanyang fanatical na tauhan na magtitipon ang Sham F Group, agad siyang nagpakita at seryosong nakipag-usap sa grupo upang maglatag ng plano para kontrolin si Tyler. Matapos lang maayos ang plano, bumalik si Wednesday sa kanyang silid. Nakipagtulungan siya kay Thing upang magsaliksik at lumikha ng isang gamot na kayang kontrolin si Tyler, na may ambisyong gawin itong kanyang bagong bersyon ng alagang hayop na tao. Si Principal Wims ay labis na nag-alala at paulit-ulit na pinigilan siya, sinasabing ito ay mapanganib at hindi siya dapat makialam sa halimaw. Ngunit si Wednesday, nakilala sa pagiging matigas ang ulo tulad ng reinforced concrete, ay hindi nakinig, kaya ikalmado niyang tinapos ang formula at umalis. Sa sandaling ito sa pagdiriwang,
aswang, ang masiglang atmosfera ay mabilis na naging gulo. Ang dahilan ay opisyal nang sumali si Enid at sinimulan ang kanyang pagkain ng mga tao. Ang mga tao ay tumakbo sa kaguluhan dahil lamang sa isang malaking puting anino na kumakain ng walang takot. Ang isang tao ay nagulat na nagsabi kay Puxley na mayroong vampira sa loob. Nang marinig ito, agad na sumugod ang batang lalaki na may kagustuhang makita muli ang nawawalang kaibigan. Hindi pinansin si Bo Adams na nagpipilit na pigilan siya. Ang sandali ng muling pagkikita ay puno ng damdamin ngunit kakaiba din. Dahil hindi na nakilala ni Puxley si Enid, dahil mula sa hitsura hanggang sa karisma, ang vampira ay mukhang walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Nagpasalamat si Enid kay Puxley sa pagtulong sa kanya na makatakas mula sa kahirapan at iginiit na siya lang ang nag-iisang pinagkakatiwalaan niya. Sa gitna ng pagkubkob ng pulisya, matalinong tinulungan ni Puxley si Enid na makatakas at pagkatapos ay mariing tinanggi sa kanyang ama na walang sinuman sa loob. Ngunit hindi niya alam na si Bo Adams mismo ang hindi sinasadyang nakatagpo kay Enid habang palihim itong naghahanap ng daan para makatakas. Samantala, sa bahay, si Imret Adams ay naghahanda ng damit upang dumalo sa commemorative parade. Ngunit bago pa siya makalakad, hindi sinasadyang nakita niya si Francois, ang babaeng minsang iniligtas ni Webb next day mula sa mental hospital. Ngayon si Francois ay hinahanap at nagmamakaawa siya kay Imret Adams para sa tulong. Kasabay nito, taos puso siyang nagtanong na tulungan siyang hanapin ang kanyang anak na lalaki, si Tyler. Ang maternal instinct ay mabilis na nag-udyok kaya sila ay tahimik na nagkasundo. Sa oras ng parada, nagawa ni Tyler na makihalubilo sa malaking pulutong tulad ng naunang babala kay Webb next day. Sa labas, nagtipon din ang Nase Group. Salamat sa pagpapalaganap ng balita ni Thing, natukoy ang eksaktong lokasyon ni Tyler. Agad na sinimulan ng grupo ang plano kung saan si Enix ang ginamit na pain para dalhin si Tyler sa isang liblib na lugar. Bago pa maging matagumpay, napilitan si Tyler na ipakita ang kanyang tunay na anyo bilang isang halimaw. Nagpigil ng hininga si Webb next day, naghihintay ng tamang sandali upang ilabas ang gamot upang supilin siya. Ngunit kinaya ni Tyler ang buong grupo ng mag-isa, sinasaktan silang lahat. Nang si Enix ay muntik nang madurog sa ilalim ng mga kuko, napilitan si Webb next day na gumamit ng kanyang mga salita upang makipag-ayos at naghanda na ilabas ang panghuling galaw. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, hindi inaasahang sumugod ang ina ni Tyler at itinulak ito. Sa harap ni Webb next day ngayon ay may dalawang halimaw si Tyler at si Francois. Hindi pa nakakabawi ang dalaga ng muntik na siyang tamaan ng malakas na suntok ni Francois. Sa kabutihang palad, lumitaw si Imret Adams sa tamang oras at pinigilan ang panganib. Salamat sa kasunduan na ginawa niya kay Francois. Nakaligtas si Webb next day sa bingit ng panganib. Hindi pa nakakabawi ang kanyang puso nang siya ay dumanas ng sunod-sunod na pag-aaway mula sa kanyang ina. Hindi alam ni Imret Adams kung ano ang iniisip niya nang ginawa niya iyon. At ang sagot na natanggap niya ay kontrolado pa rin ni Webb next day ang sitwasyon. Nang marinig ito, galit na galit siya na nagbanta siyang paalisin si Webb next day sa paaralan. Sa pamamagitan nito, sinabi din niya kay Webb next day kung bakit siya naroon sa tamang oras at tungkol sa kasunduan nila ni Francois. Pagkatapos, nangako si Francois na kokontrolin niya si Tyler at aalis sila sa Jericho ng tuluyan at nagtiwala si Imret Adams sa isang taong katulad niya. Sa wakas, nakabalik si Tyler sa piling ng kanyang ina. At nang maging maayos na ang lahat, nag-usap ang mag-asawang Adams. Sinabi ng ama na ang vampirang iniligtas ni Puxley ay si Isaac at tumugon naman ang asawa na buhay pa si Francois na nagbukas ng maraming nakatagong detalye sa kalaunan. At nang umuwi ang kanyang tiyahin na si Lois na nasa likod ng proyekto, nakita rin niya si Isaac. Binati siya nito sa pamilyar na pangalang kumusta, Judy, kaya hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng insidente kung saan naglaro si Webb next day at ang kanyang mga kapatid sa parada, nagkaroon ng pribadong pagpupulong ang paaralan at pulisya kasama si Webb next day at ang kanyang pamilya, pati na rin si Enid. Isinalaysay ni Enid ang pangyayari na si Webb next day ay may planong kontrolin si Tyler, ngunit nabigo. Iginiit ni Webb next day na ang kanyang plano ay tumpak na tulad ng isang Swiss watch. Ngunit ang pagkakaroon ng dalawang halimaw ang sumira sa plano nila ng kanyang mga kapatid. Tinanong na pulisya kung sino ang pangalawang halimaw at sumagot si Webb next day na si Francois, ang ina ni Tyler. Hindi makapaniwala ang pulisya dahil inilibing nila ito 15 taon na ang nakakaraan at ang pulisya mismo ang dumalo sa libing. Sinabi ni Webb next day na ang dahilan ay si Augustus Stonehurst ang gumawa ng masamang gawain. Ang anak niya, si Stonehurst na si Judy, ay ayaw na malaman ng pulisya. Pinayagan niyang umalis ang mag-inang Francois at Tyler at hindi na bumalik sa Jericho dahil sa paniniwala. Dahil dito, inakusahan ng pulisya si Imret Adams ng pagiging kasabwat sa krimen. Naniniwala ang pulisya na kung saan may gulo, naroon ang pamilyang Adams. Iginiit pa ni Imret Adams na naroon sila dahil sa masiglang pagtugon na ikinabigla ng pulisya. Ang pag-uusap ay nauwi sa wala. Tinawag ni Principal Williams si Webb next day para mag-usap ng pribado. Nakaramdam si Imret Williams ng kawalan ng pag-asa nang pinakawalan ni Webb next day ang dalawang halimaw. Sinabi rin niya na si Enid ay nagpapakita pa rin ng mga palatandaan ng pagbabago at si Webb next day ay kailangan pa ring managot. Sa puntong ito, nasa dulo na si Webb next day at agad niyang tinanong si Imret Williams kung ano ang kailangan niyang gawin. Labis na natuwa ang principal dahil sa wakas ay pumayag na ring makipagtulungan si Webb next day. Ang kanyang psychometric na kakayahan ay namamana at ang koneksyon sa pagitan ng mga miyembro. Ngunit masyadong matigas ang ulo si Webb next day, kaya hindi niya sinasadyang maging mahinang kawin sa espiritual na koneksyon ng mga miyembro ng pamilya. Ang huling payo na
ibinigay ni Ethel Williams kay Webb next day ay kalimutan ang tungkol sa mag-inang Tyler at umuwi upang makipagbati sa kanyang ina. Maagang naputol ang pag-uusap dahil kay Professor Tin. Dahil nagkataong naroon si Professor Tin, tinanong din ni Webb next day ang tungkol kay Francois at sinagot siya ng professor. Sa pagkakataong iyon, nalaman din ni Webb next day ang tungkol sa isang estranghero, ang kapatid ni Francois na si Aja. Dahil sa pag-usisa kung anong uri ng tao si Aja, itinuro ng professor si Webb next day sa isang bungo upang hukayin at tingnan. Nang marinig ito, agad na naghanap si Webb next day at ang kanyang tauhan na si Agnes kay Pugsley. Dahil ang kwentong ito ay konektado sa kanya at sa bagay na tinawag niyang kaibigan na iniligtas niya. Matapos takutin si Pugsley, napapahirapan siya ng tabla. Natakot ang bata at sinabing nakita niya ang vampira sa pagdiriwang at pinakawalan niya ito ng tuluyan. Natakot si Pugsley na malaman ng kanyang mga magulang ang ginawa niya, kaya sinabihan niya si Webb next day na huwag babanggitin ito sa kanyang ama dahil nagsinungaling siya rito. Nabigyan ng pangalawang buhay, ngunit naniniwala si Webb next day na siya ay masyadong mapaniwalain. At binigyan siya ni Pugsley ng isa pang pahiwatig ng tumakas si Ajak at nahulog ang isang larawan ng patient 1,938. Nakilala ni Webb next day ang taong nasa larawan ay si Francois at si Ajak ay naghahanap ng kanyang kapatid na babae. Balik sa bahay ng mag-inang Tyler. Isang maaliwalas na bahay na itinayo ng ama ni Tyler noong ipinanganak siya. Sinabi ng ina kay Tyler na nilinlang siya ng kanyang ama ni E.T. Stonehurst. At dahil nagbago siya ng anyo kagabi, pansamantalang ikinadena siya ng kanyang ina hanggang sa bumalik siya sa normal na estado ng pag-iisip. Sa oras na ito sa silid ni Enid, nakaramdam siya ng labis na pagod pagkatapos ng gabi ng paghaharap sa dalawang halimaw nang dumating ang kaibigan niyang lalaki para kumustahin siya. Sila ay abala sa pagkain ng chocolate at lollipops nang biglang sumingit si Professor Capri. Dumating ang profesor upang magtanong tungkol sa pagbabagong anyo ni Enid bilang lobo kagabi nang hindi kailangan ng buong buwan at ipinaliwanag kay Enid na posibleng siya ay isang alpha form, isang superior at makapangyarihang individual ng kanyang uri. Gayunpaman, ang pagiging pinakamalakas ay kasama rin ng kalungkutan na nagpalungkot kay Enid. Ngunit kung makokontrol niya ito, walang masamang mangyayari ayon sa paniniguro ni Professor Capri. Upang mahanap muli ang kanyang kakayahan sa psychic, pumunta si Wednesday sa kinaroroonan ng kanyang lola. Nagbarilan sila ng kanyang lola gamit si Solo, umaasang matutulungan siya ng lola niya. Sinabi ng kanyang lola kay Wednesday na nagpasya siyang iwanan ang lahat. Dahil ang mga babaeng tulad namin at ikaw ay hindi maaaring maging pabigat sa pamilya, gumawa siya ng sarili niyang daan. Dahil pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, ipinakita ni Wednesday sa lola niya ang larawan ng isang halimaw na aksidenteng pinakawalan niya mula sa Willow Hill at humingi ng tulong upang hanapin ito. Dahil sa pagmamahal sa kanyang apo, itinuro ng lola niya kay Wednesday ang libingan ng isang maalamat na itim na uwak sa sementeryo ng Nevermore. Tinuruan din niya si Wednesday na basahin ang mga nakaukit na linya sa lapida upang pansamantalang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Wednesday na maging maingat kapag ginagawa ito. Nang marinig ang payo ng kanyang lola, umalis si Wednesday at bumalik sa kanyang silid kasama si Enid. Dahil sa kanyang kalayaan at sa kagustuhan ni Enid na makilala, nag-away sila sa silid. Tahimik na umalis si Wednesday patungo sa libingan ng itim na uwak tulad ng itinuro ng kanyang lola. Sa oras na ito sa silid, nagulat si Thing na darating si Professor Capri upang siyasatin ang bawat silid. Dahil wala si Wednesday doon, labis na nag-alala si Enid. Nagpasya si Enid na pumunta sa sementeryo upang hanapin si Wednesday at hilahin siya pabalik upang hindi siya mapigilan na dumalo sa gabi ng gala. Sa sementeryo, tahimik na lumapit si Wednesday sa libingan at binasa ang mga nakaukit na salita sa lapida. Hindi inaasahan, ang sinabi ng kanyang lola ay totoo. Nagkaroon si Wednesday ng pagkikita at nakipag-usap sa maalamat na itim na uwak. Upang maibalik ang kanyang psychic energy, tinanggap ni Wednesday ang hamon na ilagay ang kanyang kamay sa apoy ng itim na uwak. Ngunit habang ginagawa ito, dumating si Enid at pinigilan siya. Pinilit si Wednesday na bumalik sa silid. Tulad ng babala ng itim na uwak, kung aalisin niya ang kanyang kamay mula sa apoy, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Ngayon si Wednesday at Enid ay nagdusa sa parusa ng pagpapalitan ng katawan. Pareho silang nabigla at kailangang masanay sa kanilang bagong katawan. Ngunit nangako si Wednesday na ibabalik ang katawan ni Enid. Pagkatapos ay lumabas siya kaagad patungo sa Roadwood Shed. Ang pagsanay sa bagong katawan ay hindi madali. Sinubukan lang ni Enid na maging si Wednesday sandali, ngunit ginawa na niya itong mas outgoing. Mula sa pagpuri sa kanyang kaklase hanggang sa pag-order ng inumin na malayo sa karaniwan. Nagdududa rin si Enid. Ang pag-inom ng bahagharing inumin na ginawa ni Enid sa katawan ni Wednesday ay nagdulot ng mga pimples sa kanyang balat. Sa kabutihang palad, dumating si Eric Adams at tinulungan siyang lutasin ito. Napansin ni Eric Adams ang pagbabago ni Wednesday at labis siyang natuwa. Agad siyang nagmungkahi na magkaroon sila ng hapunan ng pamilya. Si Enid sa anyo ni Wednesday ay hindi makatanggi. Sa sementeryo, bumalik si Wednesday sa anyo ni Enid at inulit ang ginawa niya kahapon, umaasa na maibalik ang kanilang mga katawan. Nakatayo si Principal Williams sa likuran mula pa noon at nagsalita. Ang walang ingat na ginawa ni Wednesday ay kailangan niyang panagutan ang kahinaan ni Enid at pati na rin ang sarili niya. Sa bahay na may malaking nakasulat na salita sa labas, lumabas ang ama ni Tyler kasama ang isang lalaki na si Isaac. Gumagala siya na parang
naghahanap ng kung ano at sa wakas ay natagpuan niya ang isang lihim na lagusan. Ito rin ang pinagtataguan ng mag-inang Tyler. Nagkita-kita ang pamilya at ipinakilala ng ina ni Tyler si Isaac bilang kanyang tiyuhin. Nalaman din niya na naging katulad siya ng dalawa. Sinabi ni Isaac na maaari niyang pagalingin silang dalawa kung mayroon lang siyang sapat na kagamitan. Nagpasya ang pamilya na bumalik sa lugar kung saan sila tumakas. Ngunit bago bumalik, kailangan ni Isaac na bumalik sa Nevermore upang bisitahin ang kanyang matandang kaibigan. Sa Roadwood Shed, dumating si Wednesday kasama ang katawan ni Enid at binuksan ang lihim na silid ng kanyang ina. Dito, marami siyang natuklasan mula sa kanyang ina. Nalaman niya ang paraan upang maibalik ang kanyang katawan sa pamamagitan ng sinabi ng itim na uwak. Kailangan niyang buksan ang pinakamalalim na lihim ng taong pinasukan ni Wednesday. Pagbalik sa silid, natataranta si Enid dahil muntik na siyang mahuli ni Eric Adams habang nagsasalita. Gusto niyang sumama si Fing sa kanya sa hapunan ngayong gabi kasama ang pamilyang Adams, ngunit tumanggi ito. Upang hindi mabunyag, naghanap si Enid ng impormasyon tungkol sa pamilyang Adams. Habang naghahanap ng impormasyon, aksidenteng nabasa ni Enid ang isang maikling kwento na isinulat ni Wednesday. Labis siyang nabigo nang ituring siya ng kanyang kasama sa kwarto na mahina at nangangailangan ng proteksyon. Nagalit si Enid at nagpa siyang gumanti kay Wednesday. Naghanap siya ng mga damit na may matingkad na kulay upang ibunyag. Ang isang ganap na naiibang Wednesday na hindi mapaniwalaan ng lahat sa paaralan. Labis ding nagalit si Wednesday kaya ginagba siya siyang hanapin si Bruno, ang nobyo ni Enid at nakipaghiwalay. Nagdulot ito ng kahihiyan sa lalaki sa harap ng kanyang alagad na si Enid. Nakaramdam si Enid na may mali kaya hinanap niya si Wednesday at isinalaysay ang buong kwento. Mula sa pagpasok sa Lupin Cage hanggang sa pakikipaghiwalay kay Bruno, labis na nagalit si Enid. Bilang tagahanga ni Wednesday, sinamantala niya ang pagkakataong ito at nagsalita ng masama tungkol kay Enid. Nang marinig ang masasamang salita tungkol sa kanyang sarili, si Enid sa katawan ni Wednesday ay labis na nagalit at sinabi na si Enid ay isang mahinang mapagpanggap na ginagamit lang ni Wednesday kapag kailangan na nagpasama ng loob ni Enid at umalis. Balik sa hapunan kasama ang pamilyang Adams. Labis na nasuklam si Enid nang makita ang mga pagkain na hindi pa niya nakikita. Nakita niya na binigyan pa siya ng pabor ng isang plato ng ulo ng baboy. Sa hapunan na ito, kailangang aminin ng magkapatid na Pugsley at Wednesday ang kanilang mga kasinungalingan. Una, inamin ng nakababatang kapatid na si Pugsley na nagsinungaling siya sa kanyang ama tungkol sa vampirang si Enid. Nakita niya ito sa pagdiriwang at pinakawalan. Sunod na tinanong si Wednesday tungkol sa pagpasok ni Enid sa lihim na silid. Naniniwala si Eric Adams na ang obsesyon na bawiin ang kanyang kapangyarihan ang nagpapabaliw kay Wednesday. Nang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Eric Adams, lumitaw si Eric Williams, ang gabay na espiritu ni Wednesday. Isinalaysay niya kay Eric Adams ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas. Nang maunawaan ang kalubhaan at panganib na iniulat ni Wednesday, may misyon si Enid na hanapin at pakawalan si Wednesday bago sumikat ang araw upang matiyak ang kaligtasan nilang dalawa. Sa silid ni Professor, bumalik si Isaac upang hanapin siya at bawiin ang mga imbensyon na nilikha ni Isaac. At salamat din sa imbensyon na iyon kaya nanatiling buhay ang Professor, ngunit hindi sapat ang pagbawi. Dahil sa pagiging sakim, nagpa siya si Isaac na patayin ang Professor upang makasigurado. Walang humpay na pinapatay ni Isaac ang Professor nang bigla siyang matuklasan ni Enid na may kakayahang magtago. Dahil sa kanyang kakayahan na magtago, nakatakas si Enid ng ligtas. Matapos makuha ang kanyang imbensyon, bumalik si Isaac sa kotse at kasama ang kanyang pamilya ng halimaw ay bumalik sa laboratorio. Hindi nila napansin na palihim na pumasok si Agnes sa trunk ng kotse. Balik kina Wednesday at Enid, iniligtas na ni Enid si Wednesday mula sa Lupin Cage. At alam nilang pareho na kung hindi sila magpapalit bago sumikat ang araw, mamamatay silang dalawa. Kasabay nito, nabalitaan din ni Wednesday ang tungkol sa pamilyang Tyler mula kay Agnes. Sa pagitan ng pagpapalitan bago sumikat ang araw at pagpigil sa pamilyang Tyler, nagpa siya si Wednesday na pigilan muna ang pamilyang Tyler. Sa laboratorio, sa kasamaang palad, nahuli si Agnes. Kasabay ng pagdating ni Wednesday, nagpapatuloy pa rin ang eksperimento upang buhayin ang kapatid ni Isaac. Ngunit habang walang nakatingin, nakapuslit si Wednesday at nailigtas si Agnes. Hindi sinasadyang nag-wolf out si Wednesday sa katawan ni Enid at ikinulong ni Tyler. Nagtulungan ang tatlong magkakapatid, bawat isa ay may kanya-kanyang ginawa. Sabay nilang napigilan ang pamilyang Tyler at nailigtas ang kanilang sarili bago sumikat ang araw. Sa harap ng libingan ng itim na uwak, nagpakatotoo si Wednesday at Enid sa isa't isa. Sa wakas, bumalik silang dalawa sa normal sa kanilang sariling katawan. Sa nakaraan, 15 taon na ang nakalipas sa isang pub sa Florida. Si Principal Barry Dodd ay nakaupo sa bar counter at umorder ng inumin. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang bartender bilang isang dating sikat na artista. Nang mapansin niya na tila alam ng lalaking ito ang kanyang katanyagan. Hindi nag-atubili ang aktor na si Hunt na ibahagi ang tungkol sa mga pagsubok at paghihirap sa kanyang karera sa pag-arte. Nagpakita rin si Principal Dodd ng pag-unawa. At isinasaalang-alang na ang pagkikita na ito ay isang biyaya para sa aktor. Hinikayat ng principal ang aktor sa mga salitang tumama sa kanyang puso. Nakakita ako ng maraming naliligaw at may paraan ako para iligtas sila. Sa sunod-sunod na matatamis na salita, kaagad na nahulog sa bitag ang aktor.
at naging sunod-sunuran ng prinsipal na may bansag na leader ng kulto ng Morning Song. Balik sa kasalukuyan, papasok ang prinsipal sa kanyang lihim na silid kung saan nakakulong si Bianca at ang kanyang ina. Nang makita niya itong lumabas, natakot agad si Bianca. Agad siyang gustong magpaliwanag kung bakit siya naroroon. Ngunit mukhang may kinalaman din ang ina ni Bianca dito at tila matagal na nilang kilala ang prinsipal. Tinanong ng matanda si Bianca, sa tingin mo, sino ang nagpakilala sa iyong ina kay Gideon? Nagdududa namang nagtanong si Bianca, miyembro ka ng Morning Song. At kaagad siyang nakatanggap ng matibay na sagot mula sa prinsipal. Ako ang Morning Song. Ang lahat ay maayos, ngunit ginulo ninyo ang tubig dahil nahawakan ninyo ang kanilang kahinaan. Pinilit ng prinsipal sina Bianca at ang kanyang ina na sumali sa isang madilim na plano. Kinabukasan, habang iniimbestigahan ng pulisya ang pagkamatay ni Professor Olof, nagkunwari ang prinsipal na labis na nalulungkot at nais nang tapusin ang investigasyon upang maituloy ang gala para sa mga bisita ngayong gabi. Nagtaka ang babaeng pulis, akala ko ay hihinto ito bilang pag-alaala sa mga pumanaw. Kung ilalabas ng media ang balita, hindi ito maganda sa lahat. Dapat ay itinigil na ang seremonya, ngunit ibinunto ng prinsipal ang lahat ng sisi sa pulisya. Gusto mo bang malaman nila na hindi pa nahahanap ni Pulis Jerry Cho ang salarin, habang abala pa rin ang pulisya sa pag-imbestiga ng kasong ito? Kasabay nito, sa paaralan, nag-uusap sina Wednesday at Enid tungkol sa pagbabago ng propesya. Hindi na si Enid ang tinutukoy kundi ang isang miyembro ng pamilya Adams. Matatag na sinabi ni Wednesday, kailangan kong mahuli sina Isaac at ang pamilya Taylor bago niya mapahamak ang aking pamilya. Kasabay nito, binigyan siya ng mas batang mag-aaral ng isang dokumento tungkol kay Isaac at sinabihan si Wednesday na mag-imbestiga mula sa sarili niyang mga magulang. Pagkatapos noon, agad na umuwi si Wednesday. Habang naghahanda ang kanyang mga magulang ng isang romantikong hapunan na maisalad at dalawang buong, mabalahibong daga, bigla siyang lumabas at kinwestiyon ang dalawa tungkol sa pagkakakilala nila kung sino ang Hyde ni Puxley. May kinalaman pa ang katotohanan na si Isaac ay naging kasama sa kwarto ng kanyang ama. Agad namang ipinaliwanag ng kanyang ama na nagtago lang siya ng lihim para walang sinuman ang makapagsamantala sa kapangyarihan ng kanyang kaibigan. Ngunit ang katotohanan ay ang mga kaibigan na pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanilang pangako. Sa huli, sumali sila sa grupo ni na Francois at Taylor at nang marinig iyon, galit na umalis ang ina ni Wednesday. Hinabol siya ni Wednesday at sinabing alam na niya ang ginawa ng kanyang ina noon. Sinabi niya ang tungkol sa pagbabago ng propesya. Ang tinutukoy ay isang miyembro ng kanilang pamilya. Nagbago ang eksena, hinihila ng birthday boy si Enid kahit na dinaya na siya. Ang linya niya ay, kahit may kasintahan na ako, mahal pa rin kita. Tipikal na linyahan ng isang red flash, ngunit naniwala pa rin si Enid. Sa pagkakataong ito, pinilit ni Ma'am Capri si Enid na pumunta kaagad sa opisina. Sa galit na tono, kinuwestiyon ng guro si Enid kung bakit siya tumakas mula sa lupin room kagabi. Tila hindi alam ni Enid ang kahihinatnan. Ang pagtakas mula sa silid bago ang kabilugan ng buwan ay magdudulot ng pagkakatrap sa anyong lobo magpakailanman. Sa pagkakataong ito, sa isang kubo sa gubat, inaalagaan ni Madam Francois ang puso ni Isaac, ngunit galit na galit si Taylor. Dahil pinigilan ni Isaac ang kanyang plano na patayin si Wednesday. Sa gitna ng kanilang matinding pagtatalo, patuloy na umubo si Madam Francois at kailangan niya kaagad ng gamot. Ngunit nang buksan ni Taylor ang bote ng gamot, ito ay walang laman. Agad na pinilit ni Isaac si Taylor na samahan siya sa veterinaryo upang humanap ng gamot para sa kanyang ina. Sa kabilang panig, nang hinahanap ni Wednesday ang bahay ni Na at ang kanyang ina, lumitaw ang isang babaeng may puting buhok na tumalon sa pamilya Francois at nagtanong kung paano haharapin ni Wednesday ang monster squad ng pamilya Taylor. Ang pagiging maingay ay hindi sapat, ngunit hindi pinansin ni Wednesday ang babae at pinagtabuyan pa. Sa sandaling ito, tila may natuklasan si Fing. Ito pala ang lihim na silid kung saan nagtatago sina Isaac at ang ina ni. Nakita ni Wednesday ang panyong may bahid ng dugo na ginamit ni Francois upang takpan ang bibig niya nang umuubo siya ng syrup dito. At hindi sinasadyang naunawaan kung bakit ganoon na lang ang pagsisikap ni Isaac dahil tila hindi na mahaba ang itatagal ni Francois. Pagbalik ni Wednesday sa paaralan, nakita niya muli ang kanyang lola na naroroon. Dahil tinawag siya ni Principal Dot upang ipakita sa kanya ang proyekto para sa donasyon sa gala ng ina ni Wednesday. Ngunit pumunta lang ang lola niya upang makita ang reaksyon ng principal sa kanyang pagtanggi. Hindi niya inaasahan na nang malaman ng principal na tumanggi siyang mag-donate, inutusan agad ni Dot si Bianca na i-hypnotize ang lola niya para sumunod sa gusto niya. Kasabay nito, binibisita ni Wednesday si Enid. At nalaman niyang may kinalaman si Bianca sa kriminal na nasa balita na nawawala ang ina ni Enid. Natuklasan ni Wednesday na si Principal Dot ang nasa likod ng lahat. Agad na pumunta si Wednesday sa lugar kung saan nag-uusap ang kanyang lola at mga magulang tungkol sa plano para sa gala. Na-hypnotize si Wednesday kaya ibinenta ng kanyang lola ang lahat ng ari-arian para lang mag-invest sa proyekto ng principal. Isang bagay na hindi niya gagawin kahit mamatay pa siya. Dito, naramdaman ni Wednesday na may mali. Habang nagpa-practice si Bianca ng fencing, sumugod si Wednesday para mag-ispadahan upang makakuha ng mas maraming impormasyon mula kay Bianca. Dahil tama siya, mismo sa bibig ni Bianca umamin na si Dot ang nasa likod ng lahat. Ginagamit ni Bianca ang kanyang kapangyarihan ng hipnotismo para pilitin si Wednesday na kalimutan ang lahat ng sinabi niya. Ngunit hindi alam ni Bianca na matagal nang nagplano si Wednesday at inutusan si Eugene na mag-stealth mode para makinig sa usapan mula simula hanggang wakas.
bukas. Kahit pansamantalang na-reset ang utak ni Wednesday, detalyadong isinalaysay ni Eugene ang bawat maliit na detalye. Nagawa niyang ikonekta ang lahat ayon sa kanyang paunang hinala. Gusto lang ni Eugene na kilalanin siya ni Wednesday bilang kaibigan, kaya kinulayan pa niya ang buhok niya at inistilo para maging kamukha ng kanyang idolo. Sa unang tingin, mukha siyang palpak na kopya, ngunit sikat si Wednesday sa kanyang matalim na dila. Nagbigay siya ng isang nakakahiyang komento na nagpahanga kay Eugene. Nang gabing iyon, tinawag si Bianca sa opisina ni Principal Dot kung saan naghihintay ang sunod-sunurang si Gideon. Kahit wala na siyang silbi, naglakas loob pa rin siyang magdala ng pinsala sa principal. Ang resulta, hindi na kailangang sabihin, sinunog siya ni Dot sa mismong lugar. Hindi lang iyon, iniluklok pa niya si Bianca sa upuan ng pinuno ng Morning Song. Sa piging, habang nagkakasiyahan ang lahat, lumipat ang romansa ni Eugene sa ibang direksyon. Inihanda niya ang kanyang sarili na makipag-holding hands sa red flash papunta sa party. Sino ang mag-aakala na paglabas niya, makikita niya ang dating kasintahan ng lalaki, isang tao na hindi nag-atubiling bumiyahe ng libu-libong milya para lang bumalik sa kanya. Dito lang nagising si Eugene sa katotohanan na kung patuloy siyang susunod sa lalaking ito, magdudulot lang siya ng kalungkutan sa sarili niya. Habang naghahanap ng lugar para umiyak at gumaan ang pakiramdam, hindi sinasadyang nakita ni Eugene si Enid na may parehong pinagdadaanan. Kaya nag-cheer up sila sa isa't isa na walang dapat ikalungkot dahil sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Muli silang nagpakita na may bagong anyo at bagong aura na pumasok sa piging ng puno ng pagmamataas. Alam din nila na handa na ang plano para iligtas ang ina ni Bianca at naghihintay na lang na hilahin sila ni Wednesday sa kanyang panig. Samantala, walang kamalay-malay si Principal Dot at tumayo sa entablado na puno ng kumpiyansa. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang talumpati, ginamit ni Bianca ang hipnotismo para pilitin siyang aminin ang lahat ng plano na inihanda niya. Nagulat ang audience, ngunit nagalit si Dot at ginamit ang apoy para kontrolin si Bianca sa harap ng maraming tao. Sa kabutihang palad, dumating ang pulisya, ngunit sinunog ni Dot ang dambuhalang chandelier upang harangan ang daan ng lahat. Bago pa ito bumagsak, lumitaw si Ajax at nagpakawala ng tingin na parang si Medusa at ginawa siyang bato sa mismong lugar. Agad na naging estatwa si Dot at sinagasaan ng chandelier na siya mismo ang nagsunog na naging maliliit na piraso. Lahat sa bulwagan ay nakahinga ng maluwag at hindi pa nakapagdiwang ng biglang nakita ng kaibigan na mahilig sa paru-paro na si Ajax ay nagtatago malapit lang. Sa Nevermore Cemetery, nag-iisa ang mapaghiganting nakababatang kapatid na si Pugsley sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, lumabas si Ajax mula sa likuran, ginamitan siya ng gamot at kinuha siya. Nang dumating sina Wednesday at ang iba pa, huli na ang lahat, nawala na si Pugsley ng parang bula. Agad na kumilos ang puwersa ng pulisya at nakilahok din ang mga negatibo siyang unit. Ngunit walang bakas ang bata na parang naglaho sa gitna ng gabi. Balisa ang mga magulang ni Wednesday at hindi mapakali kahit na sinubukan na ang lahat. Ngunit tila hindi madali ang paghahanap sa mapaghiganting anak na ito. Nagbigay si Che Williams ng isang mungkahi na tila makatuwiran ngunit mahirap isagawa. Subukan mong gamitin ang psychic power mo upang hanapin ang kinaroroonan ni Pugsley. Ngunit sumagot lang si Wednesday na pareho silang palpak ng kanyang ina. Ang kanyang ina, na isang kalapati, ay walang nakitang anumang balangkas. Samantala, ang psychic power ni Wednesday ay iligal na nagbabakasyon at hindi niya alam kung kailan ito babalik. Dahil wala ng paraan, naisip ng pamilya ang lola ni Wednesday na isa ring makapangyarihang uwak. Ngunit walang pakialam ang kanyang lola sa kanyang apo. Alam ni Wednesday ang ugali ng lola niya, kaya nagbitiw siya ng mga salita na tatama sa kanyang pagmamataas. At tulad ng inaasahan, nang marinig niyang maaaring ginagamit si Pugsley bilang isang chess piece o pain. Sumang-ayon si Morticia na seryosong sumali. Kaya't tatlong henerasyon ang nagtulungan sa isang uwak seremonya upang hanapin si Pugsley. Habang isinasagawa ang ritual, biglang nahila si Wednesday sa isang ilusyon. Nakita niya ang isang eksena kung saan tahimik na inilibing ng kanyang mga magulang noong bata pa sila si Isaac sa ilalim ng isang puno. Nagising si Wednesday at agad na kinwestiyon ang kanyang ina at hiniling na ikwento ang lahat. Bakit ganoon na lang ang pagkapuot ni Isaac sa pamilya Adams? Noong una, sinubukan ni Morticia na iwasan ang tanong, ngunit nang tumalikod ang kanyang anak at umalis, napilitan siyang isiwalat ang matagal ng itinagong lihim. Lumalabas na noon, upang iligtas si Francois mula sa sakit, lumapit si Isaac sa mga magulang ni Wednesday. Ngunit mas maraming ambisyon si Isaac. Gusto niya ang buhay ni Gomez para mapagana ang kanyang kakaibang makina. Nakatali si Gomez sa makina na isang hininga na lang ang layo sa impyerno. Sa kabutihang palad, dumating si Morticia sa tamang oras at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pasabugin ang buong sistema. Hindi kinaya ng makina ang pagsabog at sumabog ang buong laboratorio sa clock tower. Nailigtas si Francois sa panganib at nakaligtas si Gomez, ngunit nawala ng kapangyarihan habang tuluyan namang na-outgame si Isaac. Ang hukay na inihanda ni Isaac para kay Gomez ang naging sarili niyang libingan. Dahil kukunin ni Augustus ang pagkakataon na mag-akusa ng pagpatay, itinago ni Morticia ang lihim na ito. Itinuring niya itong pagkakamali sa buhay niya at ayaw niyang makialam ang kanyang anak. Sa paaralan, pagkatapos ng insidente ni Principal Dodd, pansamantalang isinara ang Nevermore at pinaaga ang bakasyon ng mga estudyante. Sinundo na si Enid ng kanyang ama, habang si Eugene ay malungkot pa rin dahil sa red flash noong party. Sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ni Isaac ang Cold War, kaya siya na ang unang lumapit at nagsimulang makipag-usap. Hindi pa handang magpatawad si Enid, ngunit kahit papaano
plano ay sumuko siya ng isang hakbang. Hindi pa sila pwedeng mag-date pero pwede silang maging magkaibigan. Sa isang wooden house sa gitna ng malalim na gubat, nakatali si Pugsley sa gitna ng silid. Walang atubiling ikinuwento ni Isaac ang kanyang plano na gawing normal na tao ang nakatatandang kapatid na si Francois. Habang nagsasalita, inulit niya ang kanilang lumang pangako. Sa kabilang panig, ang nakababatang mag-aaral na si Enid ay hindi na sinundo ng kanyang personal assistant, kundi ang kanyang sariling ama ang pumunta sa paaralan para sunduin siya. Kasabay nito, nangako si Wednesday kay Enid na bubuksan niya ang pinto upang pakawalan siya bukas ng umaga dahil ngayong gabi ang kabilugan ng buwan. Pagkatapos magsalita, hinanap ni Wednesday ang lalaking mahilig sa paru-paro, umaasang mahahanap ng kanyang hukbo ng mga insekto si Isaac. Ngunit ang buhay ng paru-paro ay 36 na oras lang, kaya ang paghahanap sa salarin gamit ang mga paru-paro ay parang pagpapadala ng kagyat na balita kay Oxen. Habang abala ang kanyang kaibigan sa paglalagay ng mga paru-paro sa hibernation, biglang lumitaw si Isaac mula sa likuran at tinakpan ang bibig niya. Habang naghahanap si Wednesday ng tulong mula sa police chief at kay Cha Williams, biglang tumakbo ang kaibigan niya na nagtitraining ng paru-paro at binigay sa kanya ang isang regalo na ipinadala ni Isaac. Nang dumating ang gabi, ang tanging kakampi ni Wednesday ay si Thing, na tahimik na sumunod sa kanya papasok sa kagubatan. Đêm đến Wednesday chỉ có mỗi đồng minh là chú bàn tay kề bên lặng lẽ tiến vào khu rừng. Naghanap sila sa ilalim ng cottonwood tree kung saan dating itinago ni Isaac ang isang lihim. Ibinigay niya kay Thing ang isang pana bilang paghahanda para sa labanan. Nang lumitaw si Isaac na hawak si Pugsley, agad na lumabas si Wednesday upang maging pain. Ngunit kumuho ang plano ng lumitaw ang ex-boyfriend ni Enid, dinakip si Thing at ikinulong sa isang kahon. Lumabas na noon, pinuto ni Morticia ang kamay ni Isaac na nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa makina at sumabog ito. Ngayon, nang naibalik na niya ang orihinal na bahagi, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang buhatin si Wednesday. Dahan-dahan siyang ibinaba sa hukay na inihanda niya at tinabunan ng lupa si Wednesday. Samantala, pinatunayan ni Enid na hindi lang siya isang loyal fan ni Wednesday, kundi talagang kapakipakinabang din siya. Sinamantala niya ang pagkakataong abala ang kanyang ama sa pagbuhos ng gasolina at tumakas. Hindi sinasadyang nakita niya si Isaac na naglilibing kay Wednesday sa ilalim ng puno ng bungo. Sa takot, tinawagan ni Enid si Eugene at nagmadali silang naghukay upang iligtas ang kaibigan nila. Ngunit ang paghukay ng dalawang batang babae ay parang paggawa lang ng sandcastle at walang epekto sa makapal na lupa. Sa sitwasyong emergency, sinuway ni Enid ang panganib at nag-wolf out mismo sa gabi ng kabilugan ng buwan kahit alam niyang may panganib na hindi na siya makakabalik sa anyo ng tao. Nagpapanik na sinabi ni Eugene na si Enid ay isang alpha at hindi na makakabalik, ngunit hindi ito inalintana ni Enid. At si Wednesday, kahit kalalabas lang sa lupa, ay nanatiling kalmado at nagbigay ng direksyon. Kailangan ni Enid na iligtas si Eugene bago pa huli ang lahat habang siya at ang kanyang mga magulang ay haharang kay Isaac. Si Isaac, matapos ikabit ang lahat ng nawawalang bahagi, ang kamay na nawala noon ay muling nagkaroon ng lakas. May kakayahan na siyang buhayin muli ang nakakatakot na makina na dating nagpasabog sa buong clock tower. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya si Francois na isuko ang pagkakataong gumaling para sa kanyang sariling anak. Alam niyang huli na para sa kanya, ngunit may buong kinabukasan pa si Taylor. Kahit na mahigpit na tumutol si Taylor na wala siyang karapatan na kunin ang kanyang kapangyarihan. Pero anuman ang sabihin niya, nakatali pa rin siya sa upuan at nagpupumiglas lang na parang isda na naipit. Gusto ni Francois na magkaroon si Taylor ng mas magandang buhay, kaya siya at si Isaac ay palalayain siya mula sa walang katapusang siklo na ito. Umuuwal ang makina at ang mga kuryente ay kumakalat na nagpanginginig kay Pugsley. Sa sandaling iyon, lumitaw si Wednesday at walang takot na inihagis ang kanyang palakol. Sino ang mag-aakala na hindi niya tatamaan ang ex-boyfriend ni Enid, kundi ang tali na nagpapakawala kay Taylor. Pagkatapos, agad siyang lumingon upang iligtas si Pugsley na hindi pinapansin na si Taylor ay naging isang higanting zombie. Nagmamadaling tumakbo si Isaac upang iligtas si Taylor. Ngunit wala na sa katinuan ang huli at inihagis si Isaac na naging dahilan upang matumba siya at mawalan ng malay. Lumapit si Francois at tinawag ang kanyang anak, ngunit itinulak din siya ni Taylor palayo. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Wednesday sa tamang oras at hinila ang dalawang anak palayo sa trahedya. Nang magising si Isaac, ang eksena sa harap niya ay parang labanan sa pagitan ng dalawang boss, sina Taylor at ang kanyang ina na nagkakagatan. Akala ng pamilya Adams ay ligtas na sila, ngunit bumalik si Wednesday na may palakol, desidido na bawiin si Thing mula kay Isaac. Bago pa siya makahingi, nawala ng kontrol ang makina, naglabas ng apoy at sumabog na nagwasak sa buong silid. Tumalsik ang pamilya Adams at natumba, nawala ng malay. Kumapit ang mag-ina na sina at sa gilid ng pader, ngunit kusang binitawan ni Francois ang kamay niya, nahulog at namatay sa lugar. Nagising ang pamilya Adams, ngunit naipit ang ina sa ilalim ng mga labi. Tumakbo si Wednesday at nag-iiyakan dahil inakala niyang patay na ang kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nagmulat ng mata at sinabing marahil ay mali ang propesya ni Wednesday. Akala nila ay tapos na ang panganib, ngunit biglang lumitaw si Isaac, inabot ang kamay at kinontro si Wednesday na inangat siya. Sinabi niyang ninakaw ng pamilya Adams ang pinakamamahal niya, kaya ipaparanas niya sa kanila ang pakiramdam ng pagkawala. Sa sandaling akala ni Isaac ay hawak na niya ang tagumpay, nagtaksil ang kanyang kapangyarihan. Ang bagong kabit na kamay ay nag-alsa at kumawala sa kanyang kontrol.
Kinontrol ni Fing ang sarili niyang may-ari at kinuha ang mekanikal na puso na kumikita na parang sirang makina. Dahil wala ng survival machine, namatay si Isaac sa mismong lugar na nagtapos sa trahedya ng isang taong nabubuhay sa hiniram na puso. Pagkatapos, malungkot na pumunta si Tyler sa libingan ng kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Ma'am Capri at inanyayahan siyang pumunta sa isang kanlungan para sa mga taong may kapangyarihan tulad niya na hinahabol ng buong mundo. Samantala, sa pamilya Adams, ang mapaghiganting na kababatang kapatid na si Pugsley ay nakatanggap ng paalam na regalo mula kay Eugene. Ito ay isang kahon ng matatabang ipis na parang mga convenience snack na ngat-ngatin sa daan. Sinabi pa ni Eugene na bisitahin siya ni Pugsley kung libre siya. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mukha ni Pugsley sa tuwa dahil sa unang pagkakataon ay mayroon siyang tunay na kaibigan. Binigyan si Wednesday ni Morticia ng sinaunang diary ni Tita Ophelia, isang bagay na matagal nang ikinulong ng pamilya bilang pinakamalaking lihim. Matapos ang mga nagdaang pangyayari, naunawaan ni Morticia na ang pagtatago ng lihim ay parang paghukay ng sarili mong hukay. Sapagkat ang katotohanan, kahit ilibing, ay darating ang araw na lulutang at lulunod sa lahat at ngayon, pinili niyang harapin ito kaysa itago. Hawak ang diary, agad na naramdaman ni Wednesday ang daloy ng kapangyarihan at nagpasya siyang hanapin muna si Enid. Ngunit nang dumaan ang daliri niya sa mga pahina, lumabas ang imahe ni Tita Ophelia na nakaupo sa isang madilim na silid, abala sa pagsusulat ng mga lubhang kumpidensyal na mensahe para sa susunod na henerasyon. Sa isang iglap, nahulog si Wednesday sa isang ilusyon at ang kanyang kamalayan ay nahila pababa sa silong kung saan tahimik na itinago ng kanyang lola ang nakaraan. Ang desisyon ni Wednesday ay ibunyag ang bawat piraso ng katotohanan. Pagkatapos, ilantad ang lahat ng kasinungalingan at panlilinlang, kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Dito nagtatapos ang bahaging ito. Salamat sa inyong suporta sa akin sa nagdaang panahon. Nawasay maging malakas kayo upang suportahan ang aming team. Magkita-kita tayo sa susunod na mga bahagi. Paalam at hanggang sa muli. Bye-bye!